Pagkatapos ng kasal, naglatag ng isang kondisyon ang aking biyenan. Kailangan kong mag-ambag ng 150,000 piso kada buwan para sa mga gastusin sa bahay, o kung hindi, ay kailangan kong umalis at maghanap ng sarili kong mauupahan. Kalmado akong tumugon. Kung gayon, babalik na lang ako sa aking mansyon na nagkakahalaga ng 500 milyong piso kasama ang aking 7 kasambahay. Lagi kong inakala na natagpuan ko ang isang kanlungan ng kapayapaan pagkatapos ng maraming taon ng pakikibaka sa malupit na mundo ng pagnenegosyo. Akala ko ang lalaking iyon, na masipag at mabait, na laging nagsasabing hindi mahalaga sa kanya ang aking hamak na pinagmulan, ang siyang magpoprotekta sa akin mula sa mga unos ng buhay. Ngunit nagkamali ako. Ang matrimonyo kung saan ipinusta ko ang lahat ng aking katapatan ay nauwi sa isang malamig na kontrata sa mismong umaga ng aking unang araw bilang asawa. Ang walang awang sumira sa pinapangarap kong damit pangkasal ay walang iba kundi ang pamilya ng aking asawa. Sila ang mga individual na laging nagbabalat kayo bilang mga alta sosyedad, ngunit bulok hanggang sa kaibuturan. Nakaupo ako sa sofa, nayari sa Italianong katad, sa sala ng pamilyang Santos. Ang antigong orasan na gawa sa purong tanso sa dingding ay tumutunog, hudyat na eksaktong 8:00 na ng umaga. Ang hangin sa paligid ko ay bumigat, hindi dahil sa mamahaling pabango na bumabalot sa silid, kundi dahil sa nakakasukang tingin ng 2 taong nakaupo sa harap ko. Wala pang 24 na oras ang nakalipas. Suot ko ang isang maningning na damit pangkasal, nakikinig sa lalaking ito na nangangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Subalit, ngayon, ang koloreteng ang kasal ay napalitan ng ang isang katotohanang, napakasakit at nakasusuka sa ibabaw ng walang bahid-dungis na mesa na yari sa salamin. Sa harap ko ay isang dokumentong nakaprint sa legal size na papel, katabi ng isang pluma na may gintong balot. Sinabihan ako ng aking biyenan na basahin ko itong mabuti. Ang pamilyang ito ay hindi isang institusyon ng kawanggawa para pumasok kang walang dala at umupo na lang para mabuhay ng matiwasay. Ang anak niyang si Marco ay isang direktor na kumikita ng pera mula sa pawis ng kanyang noo, habang ako ay isang hamak na empleyada sa opisina na may kakarampot na sahod. Ang pamumuhay sa bahay na ito, sa gitna ng Dasmariñas Village, ay magastos. Ang kuryente, tubig, serbisyo, lahat ay pera. Bawat buwan, kailangan kong magbigay sa kanya ng eksaktong 150,000 piso para sa aking mga gastusin at upa. Kung hindi ako makakabayad ng buo, kailangan kong ligpitin ang aking mga damit at maghanap ng apartment. Ang pamilyang Santos ay hindi nag-aalaga ng mga parasito. Tiningnan ko ang papel sa mesa. Ang mga salitang kasunduan sa responsibilidad sa pananalapi na nakaprint ng makapal ay tumama sa aking mga mata. Ang halagang 150,000 piso ay katumbas lang ng isang pitik ng daliri para sa akin, ngunit para sa aking pagpapanggap bilang isang empleyada sa komunikasyon na may sahod na 50,000 piso, na maingat kong binuo upang subukin ang kanilang mga puso, ito ay isang hatol ng kamatayan, isang lantarang pagsasamantala. Huwag kang umiyak. Ang mga babaeng mas mahina ay marahil na paiyak na ng husto, lumuhod, at nagmakaawa, pero hindi ako. Ang aking mga luha ay masyadong mahalaga para ibuhos sa mga taong ito na may mga parasitikong ambisyon. Tumingin ako ng diretsyo sa babaeng matalim ang pagkakalagay ng kolorete. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang mamahaling kwintas ng perlas na South Sea. Sinabi ko, "Inay, unang araw ko ngayon bilang inyong manugang, ang perang regalo sa kasal mula sa aking mga kaibigan. Kahapon ay ipinakuha ninyo ito sa isang tao nang hindi ako tinitirhan ni isang sentimo, at ngayon ay hinihinga ninyo ako ng 150,000 piso kada buwan. Sa tingin ba ninyo, sa sahod ko, makakakuha ako ng ganoong kalaking pera? O ang intensyon ninyo ay lumapit ako sa mga usurero para bayaran ng upa sa sarili kong asawa? Problema mo na iyan," sagot niya. "Wala akong pakialam kung anong mga panlilin lang ang ginamit mo para akitin ang anak ko noong magkasintahan pa kayo. Pero sa pagpasok mo sa pintong ito, kailangan mong sundin ang aking mga patakaran. Kung wala kang pera, maghanap ka ng sideline. Magtrabaho ka araw at gabi para makabayad. Akala mo ba madali maging manugang ng isang mayamang pamilya? Ang makapasok ka rito ay ang pinakamalaking biyaya sa iyong angkan. Kaya huwag kang maglakas loob na tumawad." Lumingon ako sa lalaking nakaupo sa tabi niya. Nakahalukip-kip. Si Marco, ang aking asawa, ang mismong lalaki na yumayakap sa akin kagabi, at nagsasabing mula ngayon ay siya na ang aking magiging reyna.
Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay walang bahid ng sakit o pagkalito. Kalmado siyang humigop ng tsaa, umiiwas sa aking matalim na tingin. Marco, makatwiran ba ang sinasabi ng iyong ina? Mag-asawa tayo. Ang perang kinikita mo at kinikita ko ay dapat para sa pagbuo ng pamilya. Bakit naging nangungupahan ako ng sarili mong pamilya? Noong lumuhod ka para hilingin ang kamay ko, hindi mo naman ipinakita sa akin ang listahan ng presyong ito. Inilapag ni Marco ang tasa sa mesa. Ang porselana ay tumama sa salamin, lumilikha ng isang tuyong tunog. Inayos niya ang kanyang bathrobe. Nagpakawala ng isang buntong hininga na puno ng pagkasuperior at pagmamaliit. Huwag kang magdrama. Tama ang sinabi ng aking ina. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso. Ang mga gastusin sa pagpapanatili kada buwan ay hindi maliit. Sa pagtira mo rito, hindi mo na kailangang mag-alala sa pagbili ng bahay. Ang pagbabayad ng 150,000 piso kada buwan ay isang malaking pabor para sa iyo. Sa labas, kahit magtrabaho ka pa habang buhay. Hindi mo kayang bilhin kahit isang sulok ng aming sala. Dapat kang maging mas maunawain. Pumirma ka na para magkaroon ng kapayapaan sa bahay. Huwag mong galitin ang aking ina sa unang araw mo. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo. Pinuputol ang anumang bahid ng pagmamahal sa kasal na aming binuo sa loob ng 2 taon. Tiningnan ko siya, naramdaman ang isang matinding pandidiri na umaakyat sa aking lalamunan. Lumalabas na sa likod ng maskara ng isang mainit at maunawaing CEO ay nagtatago ang isang bulok na kaluluwa, isang kuripot na tagakwenta na binibilang ang bawat sentimo sa mismong babaeng katatawag lang niyang asawa. Hindi nila ako itinuturing na pamilya. Itinuturing nila akong isang may utang, isang depektibong minahan ng ginto na plano nilang pigain sa pagtatrabaho para matustusan ang kanilang mga luho. Sumandal ako sa upuan. Ang aking mga labi ay dahan-dahang ngumiti ng isang malamig na ngiti. Hindi ko inabot ang gintong pluma. Inilagay ko ang 2 kamay sa aking mga tuhod at dahan-dahang tumayo. Ang aking mga kilos ay napakabagal at payapa na napakunot noo ang mag-ina sa pagkalito. Napakaluhikal. 150,000 piso kada buwan para manirahan sa inyong bahay na nagkakahalaga ng 200 milyon. Kung iisipin, ito ay isang napakamakatarungang transaksyong pang-ekonomiya. Mabutit na iintindihan mo. Pumirma ka na at bumaba ka na sa kusina para maghanda ng almusal. Huwag kang tumayo dyan at mag-aksaya ng oras, sabi ni Doña Soledad. Ngunit inay, natatakot ako na wala akong kapalaran na tamasahin ang inyong espasyo ng alta sosyedad. 150,000 piso kada buwan para mamuhay na tinitingnan ang masasamang mukha ng iba, para maging isang katulong na walang suweldo at isang may utang sa sarili kong asawa. Ang presyong iyon ay tila napakamura para sa akin. Biglang tumayo si Marco. Nakakunot ang noo sa halatang galit at inis. Anong klasing pananalita iyan ng mura? Alam mo ba kung nasaan ka? Isang babaeng probinsyana na may normal na pamilya tulad mo. Kung hindi ka kakapit sa akin, ngayon ay siksikan ka na sa isang shared apartment na 20 metro kuwadrado na may amag. Huwag mong tanggihan sa masamang paraan ang iniaalok sa iyo sa mabuting paraan. Pumirma ka na ngayon din. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Marco. Ang akin ay hindi nag-atubili. Walang bahid ng takot, tanging isang ganap na kalamigan. Marco, masyado kang kampante sa iyong sarili. Sa tingin mo ba kailangan kong kumapit sa bahay na ito para mabuhay? Ginagamit ninyo ang 150,000 piso para lagyan ng presyo ang aking dignidad bilang asawa, kaya magiging direkta na ako. Ang bahay na ito na nagkakahalaga ng 200 milyon ay masyadong maliit at nakakasakal para sa akin. Bawat buwan, magbabayad ako ng 150,000 piso o umalis at maghanap ng mauupahan, tama ba? Kung gayon, babalik na lang ako sa aking mansyon na nagkakahalaga ng 500 milyong piso kasama ang aking 7 kasambahay para mas maging maluwag ako. Paalam inay, hindi ko kayang umakyat ng ganoon kataas. Ang hangin sa sala ay biglang nagyelo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Soledad. Ang kanyang bibig na pininturahan ng matingkad na pula ay bahagyang bumuka. Natigilan si Marco ng isang segundo at pagkatapos ay humalakhak ng malakas. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid na puno ng ganap na paghamak. Mansyon na 500 milyon, 7 kasambahay. Ha ha ha, nabaliw ka na. Inatake ka ng kabaliwan dahil sa panghihinayang na mawalan ng 150,000 piso kaya nagkakaroon ka ng mga delusyon ng kadakilaan.
kilalang kilala ko ang bahay ninyo sa probinsya. Ang iyong mga magulang ay mga retiradong guro at nagmamaneho ka ng isang lumang scooter na Vespa, mansyon na 500 milyon. Itatayo mo ba ito gamit ang papel na susunugin bilang alay sa mga patay? Iyan ang tipikal na mahirap na babae na may mga delusyon. Dumura si Doña Soledad. Akala niya dahil nanonood siya ng mga teleserye tungkol sa mga mayamang negosyante sa internet, ay isa na siya sa kanila. Sinasabi mong mayroon kang mansyon na 500 milyon? Hamon ko sa iyo na lumabas ka sa pintong iyan, at kapag nasa labas ka na, huwag kang magkaroon ng kahihiyan na bumalik na umiiyak para magmakaawa sa aking anak na buksan ka. Alamin mo na, kung wala si Marco, isa ka lang bunton ng basura na walang gustong pulutin. Hindi ko pinansin ang mga insultong ibinabato nila sa akin. Ang mga ignorante at makitid na isip na iyon ay laging iniisip na ang mundo ay kasing laki ng kanilang sariling pusod. Sa loob ng 2 taon, gumanap ako sa papel ng isang mabait at masunuring babae, nagsusumikap na makaahon sa kahirapan para makamit ang isang tapat na pag-ibig na walang bahid ng pera. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan bilang nagmamay-ari ng 40% ng mga share ng Sandoval Group, ang pinansyal na conglomerate. Itinago ko ang aking makapangyarihang itim na card sa ilalim ng isang lumang debit card. Nagmaneho ako ng isang murang motorsiklo sa halip na ang aking Mercedes Maybach na may personal na chopper, lahat para makatanggap ng isang dokumento ng pangingikil kinaumagahan ng aking kasal. Ang katangahan ng kabataan ay sa wakas ay naniningil na. Ngunit ang presyong ito ay mayroon akong ganap na kakayahang baligtarin. Pinanatili kong walang emosyon ang aking mukha at bahagyang tumango. Inay, tama po kayo. Ang basura ay hindi dapat itago sa bahay. Tanging ang panahon ang magsasabi kung sino talaga ang basura. Tumalikod ako at umakyat sa hagdanan nang may matatag na hakbang. Hindi ko kailangang magligpit ng marami. Kinuha ko lang ang aking personal na bag at iniwan ang lahat ng murang damit na binili ko para magpanggap na mahirap. Pagbaba ko, sina Marco at ang kanyang ina ay nasa sala pa rin na may mga tingin na puno ng kagalakan at hamon. Kumbinsido sila na sa sandaling lumabas ako sa pintong iyon at harapin ang mainit na mga kalye ng Maynila, agad akong magsisisi. Babalik akong gumagapang sa kanilang mga paanan at pipirmahan ang papel na iyon. Talagang aalis ka na. Babalaan kita. Kung ilalabas mo ang isang paa, hindi ka na makakabalik. Wala akong oras para makipaglaro ng pusa at daga sa iyo. Kung hindi ka pipirma sa loob ng 15 minuto, tatawagan ko ang aking abugi si Hersiro para mag-file ng diborsyo. Huminto ako bago pa man makarating sa pangunahing pinto, kung saan may isang estatwa ng marmol na ipinagmamalaki nilang napakahalaga. Bahagya akong lumingon at ngumiti ng isang ngiti, na marahil ay hindi makakalimutan ni Marco sa buong buhay niya. Huwag mong abalahin ang iyong abogado. Mamayang hapon, ang aking abogado na ang magdadala ng mga papeles ng direkta sa opisina ng iyong kumpanya. Paalam. Itinulak ko ang mabigat na pinto na yari sa oak at lumabas. Ang maningning na sikat ng araw sa umaga ay tumama sa aking mukha. Ginulo ng hangin ang aking buhok. Narinig ko ang galit na pagsara ng pinto sa aking likuran, kasabay ng malalayong sigaw ni Doña Soledad. Naniniwala silang naglalakad ako patungo sa isang walang labasang eskinita. Hindi nila alam na sa sandaling nagsara ang pintong iyon, opisyal na na-activate ang time bomb na wawasak sa bulok na pamilyang iyon. Mahilig maglaro ng pera ang mga palakang iyon. Sige, ipapakita ko sa kanila kung paano kapag ang tunay na pera ang nagsalita, kayang durugin ng kapangyarihan ang mga tao sa pinakamalupit na paraan. Ang larong ito ay nagsisimula pa lang. Ang eleganteng pinto na yari sa oak ng bahay ng mga Santos ay nagsara sa aking likuran. Hindi ko binilisan ang aking mga hakbang, tulad ng mga babaeng may sawi sa pag-ibig na tumatakas na umiiyak habang nakatakip ang mga kamay sa mukha. Huminto ako sa sementadong bangketa, payapang inayos ang mga lukot sa aking murang damit na sutla na pinili kong isuot kaninang umaga. Ang hangin ng lungsod ng Maynila ay sumalubong sa akin, ngunit kakaiba, ito ay libu-libong beses na mas dalisay at mas madaling hingahan kaysa sa amoy ng huwad na karangalan na nagmumula sa dekadenteng mansyon na iyon. Kinuha ko ang murang telepono mula sa aking bag. Tinanggal ang SIM card na ginamit ko sa loob ng 2 taon para makipag-ugnayan kay Marco. Binalik ko ito sa gitna at itinapon ng direkta sa isang basurahan. Pagkatapos, mula sa lihim na kompartimento ng aking bag, kinuha ko ang isa pang telepono na may makinang na itim na screen at nag-dial ng isang numero. Tomas,
Sunduin mo ako. Oo, sa address ng pamilyang Santos. Tapos na ako. Ang pagpapanggap na ito ay natapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Wala pang 10 minuto, isang makinang na itim na Mercedes Maybach ang dahan-dahang dumaan sa maingay na trapiko at huminto sa mismong harapan ko. Ang trooper, na nakasuot ng isang itim na pasadyang Amerikana, ay mabilis na bumaba at yumukod bago buksan ang pinto. Sumakay ako at sumandal sa malambot na Napa leather. Tinatamasa ang malamig na hangin mula sa hiwalay na aircon. Umabante ang sasakyan. Iniwan ang bahay na nagkakahalaga ng 200 milyon na ipinagmamalaki ni na Marco at ng kanyang ina bilang isang palasyo. Dumiretso ang sasakyan sa pinaka-eksklusibo at pribadong subdibisyon, ang Forbes Park. Ang dambuhalang tarangkahan na yari sa maitim na tanso ay automatikong bumukas upang padaanin ang Maybach patungo sa patio na sementado ng marmol. Ang aking villa na nagkakahalaga ng 500 milyong piso ay maringal na nakatayo sa gitna ng mga siglong gulang na puno na maingat na pinutulan. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, 7 empleyado na may malinis na uniporme ang nakapila sa pangunahing bulwagan. Ang aking mayordoma, si Manang Rosa ay lumapit upang kunin ang aking bag. Pinagmasdan niya ang murang damit na suot ko, na may bahid ng awa sa kanyang mga mata, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang profesionalismo. Manang Rosa, ipasunog mo ang mga damit na ito. Ihanda mo ako ng isang mainit na paliguan na may essential oil ng rosas at dalhin mo sa aking silid ang isang kopa ng mamahaling red wine. Ikansela mo lahat ng aking agenda ngayong hapon. Kailangan kong magpahinga. Pumasok ako sa pribadong elevator ng bahay at umakyat sa pangunahing suite na mas malaki pa sa buong ground floor ng bahay ng mga Santos. Habang nakababad sa maligamgam na tubig na may amoy ng luho, humigop ako ng mamahaling red wine. Naramdaman ko kung paano nabuhay muli ang bawat selula sa aking katawan. Ang pagpapanggap bilang isang mahirap, masunurin, at sunod-sunurang babae ay tuluyan ng natanggal. Paglabas ng banyo, nagsuot ako ng bata de banyo, nayari sa purong sutla, at humiga sa malambot na kama. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng aking telepono para sa trabaho. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag, ngunit alam kong mabuti kung sino ito. Ang isang mayabang na tulad ni Marco ay hindi makakatiis na makita akong umalis ng may taas noo. Gagamit siya ng isang nakatagong numero upang tingnan kung ako ay umiiyak ng walang tigil sa isang sulok. Napangiti ako ng may panunuya. Islide ko ang aking daliri upang sagutin. Inactivate ko ang speaker at inihagis ang telepono sa malinis na kutson. Hello Isabella. Ang bilis mong magpalit ng numero. Pero sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Kumusta ang paglalakad na hinihila ang maleta sa mga kalye ng Maynila sa ilalim ng init ng araw? Nag-isip-isip ka na ba? Nakahanap ka na ba ng isang miserableng butas na nagkakahalaga ng 502 piso para pagtaguan? Ang tono ni Marco ay puno ng pangungutya at tagumpay. Sa kanyang isip, tiyak na iniisip niyang ako ay pawisan, nakayakap sa aking mga tuhod na umiiyak sa isang hintuan ng bus o sa isang murang pensyon. Ang CEO na si Marco ay maraming libreng oras. Ang kanyang asawa ay nag-impake at umalis wala pang kalahating araw. At tumatawag na siya para magtanong kung kumusta ako. Pinilit ba siya ng kanyang ina na tumawag para singilin ako sa kulang sa kuryente at tubig para sa gabi ng kasal kahapon? O biglang naubusan ng katulong ang inyong bahay para maglinis? At kailangan niya akong tawagan ng personal para humingi ng tulong. Sa kabilang linya, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang aking kahinahunan at mapanuyang tono ay ganap na wala sa script na inasahan ni Marco. Inaasahan niyang ako ay iiyak at magmamakaawa. Tumahimik ka na, Isabella. Anong pinaglalaban mo? Sa tingin mo ba kung proprobokahin mo ako? Maaawa ako at susunduin kita. Tinatawagan lang kita para sabihin na may hangganan ng aking pasensya. Ngayon ang unang araw at pinapayagan ko ang iyong mga pag-aalboroto. Ngunit ngayong gabi, bago mag-alas 8, kailangan mong magpakita sa bahay na ito. Lumuhod ka para humingi ng tawad ng maayos sa aking ina. At tandaan mong dalhin ang 150,000 piso. Huwag mong sabihin na hindi ka makahiram sa iyong mga kaibigan. Umalis ng bahay sa mismong araw pagkatapos ng kasal. Kung hindi ka nahihiya, ang iyong mga magulang sa probinsya ay hindi man lang makatingin sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga kaawa-awang banta ay lumabas sa bibig ng isang taong nagpapakilalang isang matagumpay na propesyonal. Ginagamit niya ang karangalan ng aking mga magulang
para pilitin akong yumuko at ibigay ang pera. Isang desperadong may utang na nagbabalat kayo bilang isang maharlika. Dahan-dahan kong inikot ang kopa ng alak sa aking kamay, pinagmamasdan ang likidong ruby sa ilalim ng ilaw ng kristal. Marco, nagsasalita ka ba tungkol sa kahihiyan? Ang nagpipilit sa kanyang asawa na magbayad ng upa kinaumagahan ng kasal, ang siyang hindi alam kung paano baybayin ang salitang kahihiyan. Sinasabi mong dapat akong lumuhod sa iyong ina para humingi ng tawad. Bakit? Dahil hindi ako nagpahimulmol na parang isang manok na nangingitlog ng ginto para sa inyong dalawa. Tama ka. Hindi ko kayang umakyat sa inyong aristokratikong pamilya. Abala na ako sa pag-enjoy sa aking buhay sa aking miserableng lugar. Huwag mong tanggihan ang mga bagay sa mabuting paraan para kailanganin mong lunukin ang mga ito sa masamang paraan. Sino ka sa tingin mo? Isang simpleng empleyada. Ang pagpapakasal sa iyo ay isang malaking pagpapakababa. Sa tingin mo ba kapag umalis ka sa aking bahay, makakahanap ka ng isang taong mas mabuti at mas mayaman kaysa sa akin? Sabi mo mayroon kang mansyon na 500 million. Tingnan natin. Padalhan mo ako ng larawan. Ipadala mo para makita ko kung gaano kalaki ang iyong mansyon na gawa sa karton. Huwag kang magsalita ng marami. Kung ngayong gabi ay hindi ka babalik dala ang 150,000 piso, bukas ipapadala ng aking abogado ang mga papeles ng diborsyo sa iyong opisina para makita kung anong mukha ang ihaharap mo sa trabaho. Ang kanyang kayabangan ay naging galit ng isang mandaragit na nawalan ng kontrol sa kanyang biktima. Gusto niyang gamitin ang diborsyo para takutin ako. Naniniwala siyang para sa isang babaeng probinsyana, ang iwanan pagkatapos magpakasal ay isang hindi mabuburang mantsa. Masyado niya akong minamaliit. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Sinabi ko na sa'yo. Ang aking abogado ang maghahanap sa iyo at tungkol sa iyong pagnanais na makita ang aking mansyon na 500 million. Natatakot ako na napakalabo ng iyong paningin na dahil hindi ka sanay sa tunay, iisipin mong peke ito. Kumapit kang mabuti sa iyong upuan bilang direktor at sa iyong bahay na 200 milyon, Marco. Dahil natatakot ako na sa mga susunod na araw, wala kang ulo para mag-alala kung saan ako nagtatago. Paalam. Tinapos ko ang tawag ng may pagpapasya at hinarangan ang numero. Ang maikling pag-uusap ay sapat na upang sukatin ang antas ng delusyon at kasakiman ng pamilyang iyon. Wala silang ideya kung sino ang kanilang kinalaban. Naniniwala si Marco na nasa kanya ang kontrol. Naniniwala siyang may kapangyarihan siyang magbigay sa akin ng pag-ibig at katayuan. Hindi niya alam na nakatayo siya sa isang time bomb na nilikha ng kanyang sariling katangahan. Tumingin ako sa malawak na bintana na mula sa sahig hanggang kisame. Ang lungsod ay lumulubog sa takip silim. Sa mundo ng negosyo, ako ang pinakamalupit na mandaragit at ang kalaban sa pagkakataong ito ay ang lalaking katatapos ko lang pakasalan. Ang laro ng pusa at daga ay nagsisimula pa lamang. Ang ilaw mula sa kristal na lampara sa aking opisina ay nagliliwanag sa mesa na yari sa purong ebony na nagbibigay diin sa isang maliit na kahon ng pelos na kulay alak. Binuksan ko ang takip. Sa loob ay isang singsing na pang-engagement na may napakaliit na brilyante, ang pinakamura na matatagpuan sa anumang komersyal na alahas. Para sa aking posisyon bilang tagapangulo ng Sandoval Group, ang singsing na ito ay hindi man lang katumbas ng isang almusal, ngunit isinuot ko ito sa loob ng 6 na buwan, itinuturing ito bilang isang hindi mabibiling hiyas. Sa pagtingin sa murang singsing, ang mga alaala ng 2 taong relasyon kay Marco ay bumalik hindi nang may pananabik, kundi nang may mapait at ganap na pangungutya. 2 taon na ang nakalipas. Sa isang malakihang kongreso ng pagnenegosyo at pamumuhunan sa pananalapi, dumalo ako ng hindi nagpapakilala bilang isang bisita, nakadamit ng simple bilang isang junior assistant upang mag-imbestiga sa merkado. Doon ko nakilala si Marco. Noon, siya ang direktor ng isang katamtamang laking kumpanya ng konstruksyon na may isang malinis na damit, ang mga matay nagniningning sa ambisyong makihalubilo ng may kasanayan. Lumapit siya sa akin nang makita niya akong nag-iisa na nakikipagbuno sa isang tumpok ng mga dokumento. Nagpakita siya bilang isang lalaking may sapat na gulang, mainit at maprotekta. Kinausap niya ako tungkol sa kanyang pilosopiya sa pagsisikap, sa pagsisimula mula sa wala. Nang malaman niyang ako ay isang empleyada lamang sa komunikasyon na kumikita ng 50,000 piso, hindi siya nagpakita ng anumang paghamak. Sa halip, ginamit niya ang isang huwad na lambing upang maghabi ng isang perpektong emosyonal na lambat. Binilhan niya ako ng hapunan kapag nag-overtime ako.
Inihahatid niya ako sa kanyang makinang nasasakyan. Pinoprotektahan niya ako sa ilalim ng ulan ng Maynila. Ako, isang babae na mula pagkabata ay nabuhay sa gitna ng mga alitan ng aking angkan, na napapaligiran ng mga sipsip dahil sa napakalaking yaman na aking mamanahin, ay nalinlang ng huwad na pagiging simple na iyon. Ang aking ama, ang tagapagtatag ng conglomerate, ay nagbabala sa akin noon na ang mga nagkukunwaring hindi nagpapahalaga sa pera ay karaniwang ang mga pinakasakim dito. Ngunit hindi ako nakinig. Hinangad ko ang isang dalisay na pag-ibig, isang taong magmamahal sa akin para sa kung sino ako at hindi para sa titulo ng bilyonaryong tagapagmana. Kaya't nagpasya akong itago ang aking pagkakakilanlan. Umupar ako ng isang maliit na apartment, bumili ng mga damit sa Tiangge, gumamit ng murang alahas. Gusto kong subukin si Marco at gumanap siya sa papel ng perpektong kasintahan sa loob ng 2 taon. Dinala niya ako upang makilala ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Doña Soledad, sa una ay tumingin sa akin ng may paghamak, ngunit pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang saloobin at tinanggap na kami ay magpakasal. Napakatanga ko na naniwala akong ang tapat na pag-ibig ay nadaig ang hadlang ng mga uri hanggang kaninang umaga, nang ang kontrata na humihingi sa akin ng 150,000 piso ay sumampal sa aking mukha at ako ay nagising. Walang tagumpay ng pag-ibig. Lahat ay isang maingat na binuong panlilinlang. Ang mga lamat ay lumitaw ng mas maaga, ngunit pinili kong huwag pansinin ang mga ito. Tulad noong si Marco ay banayad na nagreklamo, kung binigyan ko siya ng isang kamiseta na hindi mamahaling tatak, o kapag si Doña Soledad ay tinitingnan ng pailalim ang aking bag na yari sa sintetikong katad ng may matinding paghamak. Hindi nila ako mahal. Tinanggap nilang magpakasal si Marco sa isang mahirap na babae dahil lamang kailangan nila ng isang babaeng madaling manipulahin, isang marangyang katulong na walang suweldo, at, higit sa lahat, isang may utang na pipigain nila ang bawat sentimo para tustusan ang kanilang ilusyon na karangyaan. Ang tunog ng telepono ay pumutol sa aking mga iniisip. Bigla kong isinara ang kahon ng pelos at itinapon ito sa basurahan sa ilalim ng mesa. Ang mga murang alaala ay dapat itapon. Kinuha ko ang telepono. Sa kabilang linya ay si Leo, ang aking kanang kamay sa Sandoval Group. Anong meron? May resulta na ba ang investigasyon na ipinagawa ko? Oo, Chairwoman. Ipinasuri ko sa team ng investigasyon ang sistema ng pananalapi ng Apex Builders na pinamumunuan ni Marco Santos, pati na rin ang mga personal na utang ni Doña Soledad. Ang mga resulta ay eksaktong tulad ng iyong hinulaan, mas kaawa-awa pa nga. Kaka-email ko lang ng detalyadong ulat sa iyong secure na email. Magaling na trabaho, panatilihin ang pagbabantay. Harangan ang anumang bagong mapagkukunan ng kredito para sa Apex Builders sa lahat ng aming mga kaalyadong bangko. Gusto kong hindi sila makahiram kahit isang sentimo sa merkado. Naiintindihan, Chairwoman. Isa pa, inihanda na ng aming mga abogado ang mga papeles ng diborsyo ayon sa iyong hiling, na binibigyang diin ang sugnay ng paghihiwalay ng mga ari-arian upang linawin na ang iyong mga ari-arian bago ang kasal ay hindi magagalaw. Gusto mo bang may maghatid nito sa kanyang opisina ngayong hapon? Nag-click ako sa mouse upang buksan ang email sa screen. Ang aking mga mata ay tumakbo sa mga pulang numero ng babala sa ulat sa pananalapi ng kumpanya ng aking asawa. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Hintayin mo. Itago mo ang mga papeles ng diborsyo. Ang paggawa nito ngayon ay masyadong madali para sa kanila. Isang isda na naghihingalo sa isang tuyong putik. Kung huhulihin mo agad ito gamit ang lambat, walang saya. Kailangang hayaan siyang mauhaw, maghagis ng isang magandang pain para kumagat siya sa kawit, ubusin ang kanyang huling hininga, at pagkatapos ay dahan-dahang hilahin siya sa pampang. Iyon ang tamang paraan upang parusahan ang mga sakim. Ihanda ang susunod na hakbang ng plano. Ako mismo ang haharap sa mga taong ito. Ibinaba ko ang telepono at sumandal sa komportabling upuan ng direktor. Ang nakaraan, 2 taon ng aking kabataan, ay tinakdaan nila ng presyo na 150,000 piso kada buwan. Kung gayon, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan at yaman upang takdaan ng presyo ang kanilang buong buhay. Kapag si Isabela Sandoval ay nagsimulang maningil, ang presyo ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa kahihiyan at pagguho ng buong huwad na imperyo na kanilang pinaghirapang itayo. Kinabukasan, pumasok ako sa aking opisina sa pinakamataas na palapag ng punong tanggapan ng Sandoval Group na matatagpuan sa gitna ng Ayala Avenue.
Matapos iwanan ang simpleng damit kahapon, suot ko ang isang kulay abo na Amerikana na may perpektong hiwa na nagpapakita ng kapangyarihan. Ang aking mga takong nalubutin ay lumilikha ng isang tiyak na ritmo sa sahig na granito. Ang mga matataas na ehekutibo ay bumabati sa akin ng may malalim na pagyuko. Hindi na ako ang maliit na manugang na sinisigawan ng kanyang biyenan habang tinuturo siya ng daliri. Ako si Isabela Sandoval, na hawak sa aking mga kamay ang kapalaran ng 12-12 ng mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Umupo ako sa mesa at binuksan ang pisikal na folder na inihanda ni Leo. Sa harap ng aking mga mata ay lumadlad ang buong malupit na katotohanan tungkol sa tinatawag na alta sosyedad ng pamilyang Santos. Napakakatawa na mahirap paniwalaan. Ang bahay na nagkakahalaga ng 200 milyon na ipinagmamalaki ng mag-ina at kung saan hinihingan nila ako ng upa, sa katunayan ay nakasanla sa bangko hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Ang kumpanya ng konstruksyon ni Marco ay isang hungkag na shell lamang. Sa nakalipas na 2 taon, ang kumpanya ay patuloy na nalulugi. Ang mga proyekto ay natigil at may utang siyang suweldo sa mga empleyado at mga bayarin sa mga subcontractor na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ginamit ni Marco ang kanyang pagpapanggap bilang isang matagumpay na direktor upang maghanap ng mga mamumuhunan sa lahat ng dako, tinatakpan ng isang butas para buksan ang isa pa. Tungkol naman kay Doña Soledad, ang pinong biyenan na laging tumitingin sa akin ng mababa, sa katunayan ay isang adik sa sugal at sa pagbili ng mga peking tatak upang magkunwari. Ang kanyang kasaysayan sa kredito ay puno ng mga microloan na may pang-araw-araw na interes at mga mapang-abusong pautang upang gastusin sa mga VIP bingo hall. Ang pera para sa mga gastusin sa bahay ay matagal nang naubos. Tinanggal nila ang halos lahat ng mga kasambahay. Pinanatili lamang ang isang tao na nagtatrabaho ng oras-oras upang mapanatili ang mga hitsura. Hindi nila ako hiningan ng 150,000 piso dahil sa mga patakaran ng pamilya, kundi dahil lamang sa nagugutom na sila. Kailangan nila ang aking 150,000 piso upang bayaran ang buwanang interes sa bangko at mapanatili ang maringal na pagpapanggap na malapit ng gumuho. Nakakaawa. Isang grupo ng mga patay gutom na nakadamit bilang mga aristokrata. Habang tinitingnan ko ang mga larawan ni Doña Soledad na lihim na nakikipagkita sa mga nagpapautang, tumunog ang aking personal na mobile phone. Ito ay isang pamilyar na landline number mula sa bahay ng mga Santos. Sumenyas ako kay Leo na manatiling tahimik. Binuksan ko ang speaker at kalmadong sumagot. Ang sabihin mo? Buhay ka pa. Akala ko paglabas mo sa kalye ay nasagasaan ka na ng sasakyan. Napakatapang mo. Naglakas loob kang patayin ang iyong mobile phone at hindi sagutin ang mga tawag ni Marco? Saang sulok ka nagtago buong gabi? Ang boses ni Doña Soledad ay matinis at mapanlait sa telepono. Malinaw na pagkatapos ng isang gabi na hindi ako dumating dala ang 150,000 piso para magmakaawa sa kanyang paanan tulad ng kanyang pinlano, naubos na ang kanyang pasensya. Desperado silang nawalan ng isang napakagandang mapagkukunan ng kita. Inay, nag-aalala ka masyado. Napakabuti ng aking pamumuhay. Kumakain at natutulog ng mahimbing sa aking sulok. Hindi ko alam kung anong utos ang dala ng iyong tawag ng napakaaga. Kung magtatanong ka tungkol sa 150,000 piso, mas mabuting ibaba mo na. Sinabi ko na sa'yo, wala akong pera para suportahan ang iyong pamilya. Tigilan mo na ang pagpapatalino. Sa tingin mo ba sa bahay na ito kulang kami sa iyong 150,000 piso? Tinatawagan kita para balaan ka. Siyempre, ang pag-alis sa bahay sa pangalawang araw pagkatapos ng kasal ay isang hindi mapapatawad na kawalan ng respeto. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ligpitin mo ang iyong mga damit at bumalik ka rito kaagad. At hindi ko hihilingin sa iyo ang 150,000 piso ngayon. Hahayaan kitang bayaran ito ng hulugan, ngunit bumalik ka ngayon din para magluto at maglinis ng bahay. Sa aking bahay, hindi kami nag-aalaga ng mga walang silbi. Kung wala kang pera, bayaran mo ito ng iyong pisikal na pagtatrabaho. Napatawa ako ng malakas. Ang tawa ay umalingaw-ngaw nang malamig sa aking marangyang opisina. Hulugan, magluto at maglinis. Lumalabas na, dahil hindi niya makuha sa akin ang pera kaagad, gusto niya akong gamitin bilang isang libreng katulong para makatipid sa sweldo ng serbisyo. Ang kanyang kasamaan ay umabot na sa antas ng isang obra maestra. Inay, napakabuti ninyo. Mula sa 150,000 piso
Napunta tayo sa isang plano ng hulugang pagbabayad at binigyan pa ninyo ako ng pribilehiyo na magtrabaho bilang isang katulong na walang suweldo. Ngunit inay, ang inyong bahay na 200 milyon ay masyadong malaki. Hindi ko kayang linisin lahat. Bakit hindi ninyo ibenta ang isang bahagi para bayaran ang bangko? Ang kabilang linya ay natahimik. Biglang bumilis ang paghinga ni Doña Soledad. Ano? Ano ang sinasabi mo? Anong bangko? Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga kalokohan. Kalokohan. At ano ang masasabi mo sa utang na 1.5 milyong piso na isinangla ang mga papeles ng bahay sa iyong pangalan sa Metrobank? At ano ang masasabi mo sa 200,000 piso na utang sa mga usurero sa ilalim ng pakpak ni Ignacio na alias ang Lobo sa Tondo para subukang bawiin ang nawala sa iyo sa mga baraha noong nakaraang buwan? Sa tingin mo ba ang iyong marangyang pagpapanggap ay nakakalinlang ng sinuman? Tinatawagan mo ako para bumalik bilang katulong dahil kakadismiss mo lang sa huling empleyada dahil hindi mo mabayaran ang kanyang 1,000 piso noong nakaraang buwan, tama ba? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa linya. Naiisip ko ang maputlang mukha at nanginginig na mga labi ni Doña Soledad sa sandaling iyon. Ang napakalaking lihim na kanyang itinatago. Ang huwad na pagmamataas na ginamit niya upang yurakan ako. Kakalantad lang nito, nang walang awa. Inimbestigahan mo ang aking pamilya. Sino ka sa tingin mo para mag-imbento nito? Isa kang ahas. Siguro nabulag ang anak ko para magdala ng isang ahas na tulad mo sa bahay. Ahas. Nagkakamali ka ng salita, inay. Ako ang magiging tagapagpautang ng iyong pamilya at sinasabi mong bulag ang iyong anak. Totoo? Bulag talaga siya dahil nawala niya ang tanging pagkakataon na iligtas ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi. Kumapit ka sa iyong pagmamataas at subukang mabuhay. Tingnan natin kung kapag ang mga maton ay naghagis ng pulang pintura sa tarangkahan ng iyong bahay na 200 milyon. Patuloy ka pa ring maglakas loob na tumingin ng mababa at tawaging basura ang iba. Bigla kong ibinaba ang telepono. Hindi na hinayaang magbitiw pa siya ng isa pang insulto. Tumingin ako kay Leo at nag-drum ako sa mesa gamit ang aking mga daliri. Leo, ang Apex Builders ni Marco ay desperadong naghahanap ng isang mamumuhunan na mag-iiniksyon ng kapital para sa isang proyekto ng isang ecological complex sa labas ng lungsod, tama ba? Tama po, Chairwoman. Tumatakbo siya sa lahat ng dako. Nangangako ng napakataas na interes, ngunit walang pondo ang naglakas loob. Natanggapin dahil ang kanyang kasaysayan sa pananalapi ay isang sakuna. Ang proyektong iyon ang kanyang huling salbabida. Kung walang papasok na kapital ngayong buwan upang bayaran ang mga lisensya, babawiin ng munisipyo ang proyekto at opisyal na idedeklara ang pagkalugi ng kumpanya. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintanang salamin, pinagmamasdan ang walang tigil na trapiko sa paanan ng gusali. Ang laro ay nagsimula na talaga. Sige, gumamit ka ng isang subsidiary ng ating grupo, ang Aurora Capital Investment Fund, para lumapit sa kanya. Bigyan mo siya ng isang sinag ng pag-asa. Ipakita mo sa kanya na ang ating pondo ay lubos na interesado sa kanyang proyekto sa bakasyon at handa tayong mamuhunan ng 500 milyong piso. Iniisip ng chairwoman na iligtas siya. Iligtas siya. Matagal ka nang nasa tabi ko. Sa tingin mo ba ako ay napakamaawain? Hindi ko siya ililigtas. Hinuhukay ko siya ng mas malalim na butas. Hilingin mo sa kinatawan ng Aurora na magpataw ng isang kondisyon upang patunayan ang kanyang kakayahang pinansyal. Dapat munang magdeposito ang Apex Builders ng 100 milyong piso sa isang pinagsamang nakalock na account ng proyekto. Kung magtagumpay siyang magdeposito ng garantiyang iyon, agad nating ilalabas ang 500 milyon. Ngumiti si Leo nang may pakikipagsabuatan na may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Isang napakagandang galaw, Chairwoman. Saan siya kukuha ng 100 milyon ngayon? Upang makuha ang perang iyon at kumagat sa pain ng 500 milyon, siya at ang kanyang pamilya ay kailangang pigain hanggang sa huling patak ng dugo. Isangla ang lahat ng mayroon sila at lumapit sa mafia. Kailangan lang nating maghabi ng lambat at maghintay na tumalon siya sa loob. Tumango ako ng may malamig na tingin na walang bahid ng pag-aalinlangan. Marco, ginamit mo ang 150,000 piso para pilitin akong umalis. Kung gayon, gagamitin ko ang ilusyon ng 500 milyong ito para pilitin ang iyong pamilya na lumuhod at sirain gamit ang kanilang sariling mga kamay, ang tinatawag nilang alta sosyedad. Ang palabas ay magsisimula na, kaya umarte ka ng mabuti. Ang aking plano ng pain ay isinagawa sa isang bilis na magpapanginig sa mga pinakamatandang lobo sa negosyo.
Sa pamamagitan ng nakatagong network ng mga contact ng Sandoval Group, kumalat ang balita na ang Aurora Capital ay naghahanap ng isang proyekto sa real estate sa labas ng lungsod upang mamuhunan ng 500 milyong piso ng hindi aktibong kapital. At syempre, ang nakatanggap ng tip ay walang iba, kundi si Marco, isang lalaking nalulunod sa dagat ng mga utang. Kapag kumapit siya sa dambuhalang salbabida na ito, hindi niya magkakaroon ng kaliwanagan ng isip upang suriin kung ito ay puno ng hangin o mga pampasabog. Mula sa naka-encrypt na screen na nagpapadala sa akin ng live na security camera sa aking opisina sa punong tanggapan, humigop ako ng aking chamomile tea, sinusundan ng tingin ang bawat kilos ng lalaking dati kong nakasama sa kama. Nakaupo si Marco sa VIP meeting room ng Aurora Capital. Suot niya ang kanyang pinakamagandang asul marino na damit, na may perpektong ayos ng buhok, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kaba. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil na nagkikiskisan sa ilalim ng mesa. Ang maliliit na butil ng pawis ay tumutulo sa kanyang noo, na nagpapakita ng matinding desperasyon ng isang peking direktor na naghihintay ng hatol ng buhay o kamatayan. Sa harap niya asang executive director ng Aurora, na sa katunayan ay si Don Arturo, isang sinanay at inilagay doon na tauhan ko. G. Santos, sinuri namin ng detalyado ang plano ng iyong ecological complex. Tungkol sa konsepto, lubos itong pinahahalagahan ng Board of Directors. Ang 500 milyong piso ay isang maliit na pamumuhunan para sa Aurora. Maaari naming ilipat ang mga pondo ngayong linggo upang bayaran mo ang mga permit sa konstruksyon. Ang mga mata ni Marco ay nagningning tulad ng mga ilaw ng isang kotse sa dilim. Halos sumugod siya sa mesa. Malakas siyang lumunok, sinusubukang pigilan ang matinding kagalakan na sumisigaw sa kanyang lalamunan. Napakaganda. Ginagarantiya ko sa iyo na ang proyektong ito, kapag nag-operate na, ay magkakaroon ng tubo na hindi bababa sa 30% kada taon. Ang pagpili sa Aurora Capital ay ganap na tama. Maaari na ba nating pirmahan ang kasunduan ng intensyon ngayon? Huwag kang magmadali, G. Santos. Ang negosyo ay may mga patakaran. Maaari naming inject ang 500 milyon, ngunit ang mga ulat sa pananalapi ng iyong kumpanya ay medyo hindi matatag sa kasalukuyan. Upang mabawasan ang mga panganib at suriin ang iyong solvency, hinihiling namin na ang Apex Builders ay magdeposito ng isang garantiyang 100 milyong piso sa isang pinagsamang nakalock na account. Sa sandaling makumpirma ang pagpasok ng 100 milyong iyon, automatikong ililipat ng aming sistema ang 500 milyon sa account ng proyekto. Ito ay isang hindi nababagong patakaran ng aming pondo para sa mga bagong kasosyo. Ipinakita ng screen kung paano nanigas ang ngiti sa mga labi ni Marco. 100 milyong piso para sa isang taong wala man lang 100,000 piso para bayaran ang katulong. Ang 100 milyong piso sa sandaling iyon ay parang isang bundok na bumabagsak sa kanyang ulo. Bahagya niyang niluwagan ang kanyang kurbata. Mabilis na kumurap ang kanyang mga mata. Ang kanyang utak, na puno ng mga murang kalkulasyon, ay dapat na gumagana ng buong bilis. 100 milyon. Ang kahilingang ito ay tila medyo mahigpit. Ang aming proyekto ay mayroon ng mga lupain na may malaking halaga bilang garantiya. Hindi ba tayo maaaring maging flexible at laktawan ang hakbang na ito ng deposito? Maaari ba akong magsanla ng mas maraming dokumento? G. Santos, kung nahihirapan ka, maaari nating tapusin ang negosasyon dito. Ngayong hapon ay mayroon akong pulong sa Horizon Group. Nag-aalok din sila sa amin ng isang katulad na proyekto at handa silang magdeposito ng 200 milyon ngayon din. Nasa iyo ang desisyon. Isang direktang psikolohikal na suntok sa kanyang kahinaan. Ang kasakiman at takot na mawala ang pagkakataong baguhin ang kanyang buhay ay ganap na bumulag sa katwiran ni Marco. Paano niya maglalakas loob na mawala ang 500 milyong iyon? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, marahang sinuntok ang mesa gamit ang kanyang kamay, tulad ng isang desperadong sugarol na nagpa siyang itaya ang lahat sa huling kamay. Hindi, walang problema. Ang 100 milyon para patunayan ang aming solvency ay wala lang. Kayang-kaya ito ng aking kumpanya ng konstruksyon. Bigyan mo ako ng 3 araw. Sa eksaktong 3 araw, ang 100 milyon ay nasa nakalock na account na at pipirmahan natin ang kontrata. Nakaupo sa harap ng screen. Napatawa ako ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking tahimik na opisina. Tanga. Masyadong tanga. Kapag ang isang sakim ay napapaligiran, siya mismo ang naglalagay ng lubid sa kanyang leeg. Kinagat niya ang pain. Ang tanging gawain ko ngayon ay maghalukip-kip at panoorin kung paano siya at ang kanyang pamilya ay sumisipsip
hanggang sa huling patak ng dugo upang makuha ang 100 milyong iyon. Sa gabi ring iyon, tulad ng karaniwan sa mga mayayabang na naniniwalang malapit na nilang abutin ang tuktok ng tagumpay, tinawagan ako ni Marco. Ginamit niya ang landline ng kanyang kumpanya, tiyak na para masigurong hindi ko haharangan ang numero. Kinuha ko ang tawag habang naglalagay ako ng pulang lipstick sa harap ng salamin at kalmadong sumagot. Hello, Isabella. Ako ito. Mukhang napakatahimik pa rin ng iyong boses. Siguradong sinusubukan mong magpakatatag sa miserableng apartment na iyan. Hindi! Tinatawagan kita para magbigay ng balita at para malaman mong ang desisyon mong mag-impake at umalis sa aking bahay ay ang pinakamalaking katangahan sa iyong buhay. Oh, ang CEO ay may magandang balita. Anong meron? Nanalo ka ba sa loto o ibinalik ng kasino ang pera ng iyong ina? Tumahimik ka, mapait. Ipinapaalam ko sa iyo na ang aking kumpanya ay katatapos lang magsara ng isang super proyektong pamumuhunan na 500 milyong piso sa isang pandaigdigang pondo. Sa ilang araw, opisyal na akong papasok sa bilog ng pinakamayayaman sa lungsod na ito. Pagkatapos, ang bahay na 200 milyon na kinamumuhian mo ay magiging bodega ko na lang. Tinatawagan kita para makita kung nagsisisi ka na hanggang sa kaibuturan. Kung ngayon ay magpapakabait ka, dalhin ang iyong mga damit, lumuhod at dilaan ang aming mga sapatos ng aking ina, maaari kong pag-isipan na hayaan kang maging isa sa mga katulong sa aking magiging mansyon. Dahan-dahan kong kinagat ang aking mga labi, tinatamasa ang matinding kulay ng aking bagong lipstick. Ang kaaway ay sumasayaw sa aking palad nang hindi namamalayan. 500 milyon, malaking pera iyan. Ngunit Marco, saan ka kukuha ng pera para sa garantiyang deposito? Narinig kong kamakailan lang ay kailangan mong mangutang ng ilang daang libo sa iyong mga kamag-anak para bayaran ang mga materyales sa konstruksyon. Mag-ingat ka, baka bago mo makita ang 500 milyon, dumating ang mga maniningil para patayin ka dahil sa bahay mong nakasanla sa bangko. Ikaw, tumahimik ka, naiinggit ka kaya't binabati mo ako ng masama. Babalaan kita na ang 100 milyong deposito ay makukuha ko sa isang iglap. Ang aking ina ay may walang katapusang mga kaibigan sa alta sosyedad. Hindi kulang sa yaman ang aming pamilya. Manood ka na lang kung paano ako gumastos ng pera ng walang humpay. Hintayin mo ang araw na ihahagis ko sa iyong mukha. Kasama ang iyong pagiging mahirap, ang kontrata ng 500 milyon. Kung gayon, hinihintay ko ito ng may pananabik. Tandaan mong kunin ang buong 100 milyon, Marco. Kung may kulang na 1 sentimo, kakanselahin ng pondo ang kontrata. Nais ko sa iyo ng isang napakatagumpay na gabi ng pangungutang. Ibinaba ko ang tawag at inihagis ang telepono sa mesang salamin. Kung mas mayabang siya, mas malakas ang kanyang pagbagsak. Naniniwala siyang gagamitin niya ang 500 milyong iyon para hiyain ako, ngunit hindi niya alam na inihanda ko na ang sertipiko ng kamatayan ng kanyang pamilya. Hinihintay ko lang napunan niya ang halaga ng 100 milyon. Ang pamilyang Santos ay ang tipikal na halimbawa ng mga gumagamit ng mga huwad na materyal na bagay upang itago ang kanilang inferiority complex at ang kanilang panloob na kahungkagan. Dahil hindi nila ako mapilit na magdala ng pera at lumuhod para humingi ng tawad at dahil sa ilusyon nilang malapit na silang makatanggap ng 500 milyon, nagsimulang mag-interpret ang aking biyenan at si Marco ng isang bagong panlilinlang na mas katawa-tawa at kasuklam-suklam. Nais nilang atakihin ang aking selos at kahinaan bilang isang babae. Nais nilang ipakita sa akin na sa pag-iwan kay Marco, ako ang talunan at agad siyang magkakaroon ng mga anak na babae mula sa mga aristokratikong pamilya na pumipila para sa kanya. Sa katapusan ng linggo, nagpasya akong pumunta sa Marangyang Shopping Center, ang Greenbelt 5, upang mag-relax at bumili ng mga bagong damit para sa darating na pandaigdigang kumperensya sa pananalapi. Kalalabas ko lang ng VIP fitting room ng tindahan ng Dior, suot ang isang damit na sutla mula sa kanilang pinakabagong limitadong koleksyon. Habang tinatamasa ang isang tsaa na personal na inihanda ng manager ng tindahan, narinig ko ang isang matinis at maingay na boses sa labas mismo ng VIP area salesperson. Ilabas mo sa akin ang puting saddlebag na iyon, ngunit dalhan mo ako ng bago at selyado. Ang aking magiging manugang ay isang babaeng may gintong kuna. Hindi siya gumagamit ng mga display na gamit na hinawakan na ng iba. Bahagya akong napakunot noo. Sa pamamagitan ng salaming pader ng VIP room, nakita ko ang isang nakakatawang eksena. Si Doña Soledad na nakasuot ng isang marangyang damit na may sutlang scarf sa kanyang leeg
ay may pagkasuperior na itinuturo ang salaming display. Sa tabi niya ay si Marco, na may karaniwang hitsura ng isang mayabang, at sa braso ni Marco ay nakasabit ang isang batang babae na may makapal na kolorete at isang masikip na damit na nagpapakita ng maraming balat. Ang babae ay may hawak na isang Hermes Birkin bag at sa isang sulyap lamang sa hindi natural na kintab ng balat, alam kong ito ay isang mababang kalidad na peking gawa sa Tsina. Ang empleyado ng Dior ay nanatiling formal, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkainis. Paumanhin po, Ginang. Ang bag na ito ay isang limitadong edisyon. Sa kasalukuyan, sa tindahan, ito na lang ang natitira sa display at ang presyo nito ay 700,000 piso. Kung gusto itong bilhin ng binibini, ipoproseso namin ang pagbabayad bago ito i-package. Ano ba? Ang 700,000 piso ay wala lang para sa aking si Marco. Kung malapit na siyang makatanggap ng 500 million, ilabas mo na at i-charge sa card ng aking si Marco ngayon din. Sabi ng batang babae, si Katrina, si Marco, sa tabi niya. Lumunok, nauubos na niya ang lahat ng kanyang pera para makuha ang deposito na 100 million. Saan siya kukuha ng 700,000 piso para ipasa ang card para sa isang bag sa sandaling iyon, ngunit nakasakay na siya sa kabayo. Sa harap ng kanyang peking aristokrata at ng empleyado, pinilit niyang ngumiti ng naninigas. Inilapag ko ang aking tasa ng tsaa. Dahan-dahan kong itinulak ang salaming pinto ng VIP room at lumabas. Ang tunog ng aking mga takong nalubutin na ritmikong tumatama sa sahig na kahoy ay agad na nakakuha ng atensyon ng 3 taong gumagawa ng palabas sa tindahan. Nang makita nila ako, nanigas ang mga mukha ni Doña Soledad at Marco. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Pinagmamasdan ang suot kong damit ng Dior na walang bahid dungis, marangya, at perpekto. Tiyak na sa kanilang mga isip, nagtataka sila kung saan kukuha ng pera ang isang empleyada na kumikita ng 50,000 piso para tumapak sa VIP area ng marangyang tatak na ito. Ngunit ang kanilang mayabang at tangang kalikasan ay mabilis na nagpabura sa kanilang mga hinala. Ngumiti si Doña Soledad ng may panunuya. Lumakad siya pasulong at naghalukip-kip. Aba, akala ko kung sino. Kung hindi ang walang hiyang manugang na umalis ng bahay, kasama ang iba. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ka ba ng trabaho na naglilinis ng mga banyo sa shopping center na ito? O nagpaplano kang magsukat ng mga damit sa tindahan ng patago para kumuha ng litrato at i-post sa social media, nagpapanggap na mayaman para manlinlang ng ibang lalaki? Ang babaeng nagngangalang Katrina ay tiningnan ako ng pailalim ng may paghamak at pagkatapos ay kumapit sa braso ni Marco, nagpapakyut. Marco, ito ba ang dati mong asawa at mahirap na babae na sinabi mo sa akin? Hindi naman siya ganoon kapangit. Bakit kaya siya naging tanga na hindi marunong kumapit sa isang makinang at mayamang lalaki tulad mo? Hindi niya ba alam na malapit ka ng maging multomilyonaryo? Isang palaka sa ilalim ng balon. Inayos ni Marco ang kanyang jacket. Itinaas niya ang kanyang baba upang tingnan ako, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kahihiyan. Naniniwala siyang ang presensya ng Katrina na ito ay magdudulot sa akin ng matinding selos, na masakit para sa akin na mapagtantong nawalan ako ng isang brilyante. Nakikita mo ba, Isabella? Sa pag-iwan mo sa akin, nakatakda kang makita kung paano masaya ang iba. Ito si Katrina, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking chain ng mga seafood restaurant sa lungsod. Dahil sa kanyang katayuan, kagandahan, at kultura, hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang mga sapatos. Handa siyang gumastos ng libo-libo para suportahan ako sa aking trabaho. Hindi tulad ng isang kuripot at makasariling babae tulad mo na umiiyak dahil sa 150,000 piso na upa. Ang makita ka ngayon dito na nagpapanggap na mayaman ay nakakaawa. Napatawa ako. Ang aking tawa ay malinaw, ngunit may malalim na paghamak. Lumapit ako sa babaeng nagngangalang Katrina. Mabilis na dumaan ang aking mga mata sa bag sa kanyang kamay, at pagkatapos ay huminto sa kanyang mukha na puno ng kolorete. Ang may-ari ng pinakamalaking chain ng mga seafood restaurant sa lungsod. Aba, isang tunay na binibini ng alta sosyedad. Ngunit nakapagtataka na ang isang prestihiyosong binibini ay nagdadala ng isang peking Hermes bag na mababang kalidad, kung saan ang tahi ng makina ay lumihis ng 1 sentimetro at ang metal na logo ay kupas. Ang paglalakad sa shopping center na ito na may mga peking gamit ay isang insulto sa mga tatak, Katrina. Ang mukha ni Katrina ay namula na parang kamatis.
Umatras siya at itinago ang bag sa kanyang likuran. Ikaw ay nagsasalita lang ng walang basehan. Ano ang alam mo tungkol sa mga marangyang tatak para tumahol ng ganyan? Ang bag na ito ay binili ng aking ama sa Paris. Isa kang probinsyanang naiinggit. Tumahimik ka na, sigaw ni Doña Soledad. Huwag kang magkalat ng lason sa iyong bibig. Sa tingin mo ba dahil ikaw ay isang patay gutom, lahat din ay ganoon? Si Katrina ay sobrang yaman. Wala kang karapatang magsalita sa kanya ng ganyan. Manager, paano ninyo pinapayagan ang basurang ito na pumasok dito para guluhin ang mga VIP na customer tulad namin? Itapon ninyo siya sa labas ngayon din. Ang manager ng tindahan, na nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ay lumabas mula sa VIP room. Ngunit sa halip na itapon ako, tulad ng kanyang hinihiling, yumuko siya ng malalim sa akin. Paumanhin, Chairwoman Sandoval, hindi namin alam kung may kaugnayan ang mga taong ito sa inyo. Kung ginugulo ka nila, iimbitahan sila ng seguridad na lumabas kaagad. Sina Doña Soledad, Marco, at Katrina ay natigilan, nanigas, nakanganga, nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa manager na napakamasunurin sa akin. Ang mga salitang Chairwoman Sandoval ay tumama sa kanilang mga tainga na parang isang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Ano? Paano mo siya tinawag? Chairwoman, nababaliw ka na ba? Isa siyang simpleng empleyada na kumikita ng 50,000 piso kada buwan. Nagkamali ka ng tao. Ngumiti ako. Lumingon ako sa manager at itinuro ang puting saddlebag na katatapos lang hilingin ni Doña Soledad. I-package mo ang bag na iyon at i-charge sa aking VIP card. Pakibalot na rin ang buong koleksyon ng mga bag ngayong season at ipadala ng direkta sa aking bahay sa Forbes Park. Ibibigay ko ito bilang regalo sa aking mga empleyado para gamitin nila sa pamamalengke. Tungkol naman sa tatlong taong ito, hindi sila bibili ng anuman. Ang kanilang mga bulsa ay masyadong abala sa pangungutang sa mga usurero. Huwag mong hayaan silang manatili rito at guluhin ang aking espasyo sa pamimili. Oo, Chairwoman Sandoval. Seguridad, samahan ninyo ang tatlong customer na ito palabas. Nagdudulot sila ng gulo at walang intensyon na bumili. Agad na lumapit ang dalawang matipunong security guard. Malamig na itinuro ang pinto. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pula tungo sa isang nakakasakit na pamumutla. Ang kanyang kayabangan ay nadurog sa harap ng maraming tao. Si Doña Soledad ay nagkikibit-balikat ng hindi makapagsalita at ang peking binibining si Katrina ay mabilis na umatras. Natatakot na kung hawakan siya ng mga guwardiya, malalantad ang kanyang peking bag. Isabella, sino ka talaga? VIP card. Bibilhin ang buong koleksyon. Saan mo nakuha ang pera? Nanginginig na sabi ni Marco. Hindi matanggap ang katotohanang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Sino ako, Marco? Ako ang taong nilagyan mo ng presyong 150,000 piso kada buwan. Umuwi ka na at mag-alala kung paano mo makukuha ang 100 milyong iyon. Ang patuloy na paggawa ng sirko dito ay magdudulot lamang ng tawanan ng mundo sa alta sosyedad ng iyong pamilya. Inescort sila palabas ng tindahan ng mga security guard na parang mga kriminal. Naiwan ako sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng tindahan. Habang pinapanood ang paglayo ng mga kaawa-awang likuran ng 3 taong iyon, ang huwad na pagmamataas ay isang hindi magagamot na sakit, at ang tanging paraan upang gamutin ito ay ipatikim sa kanila ang lasa ng ganap na kapangyarihan. Ngunit ito ay pampagana lamang. Ang tunay na bangungot sa pananalapi ng pamilyang Santos ay malapit nang magsimula. Ang 3 araw na palugit para ideposito ang 100 milyong piso na garantiya sa Aurora Capital ay malapit nang matapos. Mula sa mga detalyadong ulat ni Leo na natagpuan ko sa aking mesa sa trabaho kaninang umaga, tila nanonood ako ng isang live na dokumentaryo kung paano nagpupumiglas ang isang pugad ng mga daga para makaligtas sa apoy. Sina Marco at Doña Soledad ay tuluyan ng nabaliw. Ang titulong proyekto ng 500 milyon ay ginawa silang mga bulag at desperadong gamu-gamo. Lubos silang kumbinsido na sa paglabas lamang ng 100 milyon, agad na darating ang 500 milyon sa kanilang account, mababayaran ang lahat ng utang, at permanenteng uupo sa tuktok ng alta sosyedad. Ang kasakiman ay sumakal sa pinakamaliit na bahid ng katwiran o pag-iingat. Chairwoman, ayon sa aming ulat sa paniktik sa pananalapi, tinipon na ni Marco Santos ang kanyang huling mapagkukunan ng salapi. Pinilit niya si Doña Soledad na isangla ang mga papeles ng bahay na nakasanla na sa bangko at gamitin ito bilang garantiya sa black market para humingi ng isang agarang pautang.
Tinanggap niyang mangutang sa usurero na si Ang Lobo sa isang napakataas na rate ng interes na 15% kada buwan. At hindi lang iyon, ipinagbili rin niya sa mababang halaga ang 3 sasakyan ng kumpanya at nangalap ng pera mula sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya na may mga pangako ng paghahati-hati ng kita mula sa kanyang megaproyekto. Nakatayo sa tabi ng bintana, pinaglalaruan ko ang gilid ng isang tasa ng itim na kape na walang asukal. Nakaramdam ako ng mapait na lasa na bumababa sa aking lalamunan, ngunit ang resulta ay isang nakakakilabot na kasiyahan. Nakuha ba niya ang 100 million? Oo, saktong-sakto. Kaninang umaga, inilipat niya ang lahat ng 100 milyong iyon sa nakalock na account ng Aurora Capital kasama ang dose-dosenang mga agarang tawag sa aming team na humihiling na mabilis na itakda ang petsa para sa pagpirma ng kontrata at ang paglabas ng 500 million. Napakasaya niya sa kanyang sarili. Nagpupunta siya sa lahat ng dako na dinadabog ang kanyang dibdib at sinasabing siya ay isang strategic partner ng isang pandaigdigang investment fund. Sa katunayan, ayon sa mga panloob na mapagkukunan, sa susunod na gabi, sila ni Doña Soledad ay mag-oorganisa ng isang kamanghamanghang gala sa The Peninsula, Manila upang ipagdiwang ang pagpirma ng kontrata at ipahayag ang pagbabalik ng Apex Empire. Napatawa ako ng malakas. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ipagdiwang ito. Pinaplano nilang ipagdiwang ang kanilang sariling kamatayan. Ang 100 milyong iyon ay ang buong buhay ng kanilang pamilya, ang pawis at dugo ng kanilang mga kamag-anak, at ang lubid ng usurero na pautang na humihigpit sa leeg ni Doña Soledad. At ibinibigay pa rin nila ito sa akin nang may ganitong sigasig at nagpaplanong magdaos ng isang handaan. Sa mundong ito, ang katangahan at kasakiman ay walang alinlangan na ang pinakamalalang lason. Isang handaan para ipagdiwang ang kanilang sariling katangahan. Hindi natin sila maaaring biguin. Magpatuloy ka. Sabihin mo sa direktor ng Aurora na maghanda ng isang napakagandang Memorandum of Understanding na nakaprint sa mataas na kalidad na papel na may malaking pulang selyo. Itakda ang opisyal na petsa ng pagpirma para sa umaga pagkatapos ng handaan upang magkaroon sila ng isang huling gabi na nabubuhay sa kanilang pantasya na maging milyonaryo. Naiintindihan, Chairwoman, ngunit paumanhin, paano nating gagawin ang 100 million sa nakalock na account? Pigilan mo ito. Gamitin ang sugnay ng seguridad at pag-verify ng pinagmulan ng mga pondo sa kontrata upang ilock ang perang iyon sa loob ng maximum na 3 buwan. Kakautang lang ni Marco sa mga usurero. Bawat araw na lumipas, ang interes na kanyang babayaran ay dudurugin ang kanyang laman at mga buto. Kapag nalaman niyang hindi darating ang 500 million at hindi niya maaaring i-withdraw ang kanyang 100 million, ang mga mafiyosong nagpapautang ay gagawin siyang pira-piraso. Sa sandaling iyon, muling nag-vibrate ang aking telepono. Nakatanggap ako ng isang imahe mula sa numero ni Marco. Binuksan ko ito. Ito ay isang larawan ng isang gintong imbitasyon, makinang, at sobrang pinalamutian. Ang teksto sa imbitasyon ay nagsasabing, malugod naming inaanyayahan si Doña Isabela Sandoval sa piging ng pagdiriwang ng megaproyekto ng 500 million ng Apex Group. Kasama ng imahe, mayroong isang voice message na puno ng hamon at kayabangan. Kumusta? Kaawa-awa. Natanggap mo ba ang imbitasyon? Akala mo ba dahil sa paggawa ng numerong iyon sa shopping center na nag-upa ng ilang aktor para magpanggap na ikaw ang presidente ay matatakot ako sa iyo? Sa tingin mo ba tanga ako? Isang empleyada tulad mo na nagpapanggap na presidente, siguradong may kalaguyo kang matandang mayaman. Ipinapadala ko sa iyo ang imbitasyong ito para dumating ka at buksan ang iyong mga mata para makita mo akong pumirma ng isang kontrata ng 500 million gamit ang iyong sariling mga mata para makita mo kung paano ako nasa tuktok. At ikaw, na isa lamang murang babae, walang karapatang pumasok sa aking mundo. Tandaan mong magsuot ng disenteng damit. Huwag kang dumating na may hiniram na damit. Ayaw kong itaboy ka ng seguridad mula sa 5 bituing hotel. Ang paglilinlang sa sarili ni Marco ay umabot na sa mga deliryo na antas. Tinanggihan niyang maniwala sa katotohanan na ako ang presidente. Kumbinsido siya sa sarili na nagdadahilan lang ako. Ginagamit ang aking katawan para bumili ng ilang huwad na karangyaan. Nais niyang gamitin ang handaan na ito upang yurakan ang aking pagpapahalaga sa sarili sa harap ng alta sosyedad. Nais niyang patunayan na ang kanyang desisyon na paalisin ako ay isang gawa ng kadakilaan mula sa kanyang pamilya. Sumulat ako ng ilang linya bilang tugon.
hindi masyadong marami. Sapat lamang upang palalimin ang kanyang nakamamatay na ilusyon. Salamat sa imbitasyon. Tiyak na darating ako. At mayroon din akong isang napakasurpresang regalo para sa iyong napakalaking tagumpay at ng iyong ina. Magkita tayo sa handaan. Matapos ipadala ang mensahe, inilayo ko ang telepono at naglakad patungo sa sabitan para sa aking jacket. Ang laro ay umabot na sa kanyang kasukdulan at ang lambat ay ganap ng sarado na walang kahit isang butas. Ang mga pating na ito sa lupa ay nag-aagawan upang lunukin ang isang nakalalasong pain. Marco, gusto mo ba ng isang kamangha-manghang handaan para hiyain ako? Sige, bibigyan kita ng pinakamaluwalhating gabi sa iyong buhay. Ngunit sa sandaling mamatay ang mga ilaw sa entablado, sasakalin ko gamit ang aking sariling mga kamay ang huling hininga ng bulok na pamilyang iyon. Ang tiket papasok sa iyong alta sosyedad ay pupunitin ko, si Isabela Sandoval, sa pira-piraso. Ang tunay na paghihiganti ay malapit nang lumabas sa ilalim ng mga kristal na lampara. Alas 7 ng gabi, sa Avera, ang pinakamalaking banquet hall ng The Peninsula Manila ay naliligo sa kislap ng mga chandelier at libu-libong napakamahal na imported na rosas. Sina Doña Soledad at Marco ay nasa pangunahing pasukan, nakangiti mula tainga hanggang tainga habang tinatanggap ang mga bisita. Karamihan ay mga malalayong kamag-anak mula sa kanilang bayan na binayaran nila ng isang bus para pumunta sa kabisera upang saksihan ang bagong yaman ng pamilyang Santos. Bukod sa kanila ay ang kanilang mga pinagkakautangan, mga dating kasosyo na tumangging makipagnegosyo kay Marco at ngayon ay naroon para yumuko siya sa kanila. At namumukod tangi sa lahat, mayroong higit sa 100 mga maton ni ang lobo na may mga tato hanggang leeg at masikip na itim na damit. Ang kanilang mga tingin ay maingat, na may mga kamay na nakakapit sa mga bulsa kung saan itinatago nila ang mga patalim, handang kumilos kung may magkamali. Ang kapaligiran ng handaan ay napakagarbo na halos katawa-tawa. Malakas na tumutugtog ang musikang klasikal. Sa entablado, isang dambuhalang poster na may gintong mga letra ang nagpapahayag, seremonya ng pagpirma ng megaproyekto ng 500 milyon, ang simula ng isang bagong panahon para sa Apex Empire. Si Marco, na may isang malinis na puting tuksedo at buhok na nakagel pa atras, ay naglalakad sa pagitan ng mga mesa na may isang baso ng champagne sa kamay na parang isang tunay na hari. Si Katrina, ang binibini ng peking alta sosyedad, na may kanyang peking bag at isang mapang-akit na pulang damit na may malaking hiwa, ay kumakapit sa kanyang braso, nagpipilipit at tumatawa ng malakas, umaarteng parang ang magiging may-ari at ginang. Hinila ni Doña Soledad ang ilang mga tiyahin mula sa bayan, patungo sa isang sulok, itinuturo ang pinto na may masamang tono. Makikita ninyo, mamaya ay lilitaw si Isabela, ang walang hiya at patay gutom na manugang na iyon. Mas mahirap pa siya sa mga daga. At nang malaman niyang si Marco ko ay nakakuha ng isang proyekto na 500 milyon, tiyak na darating siya para gumapang at magmakaawang bumalik at samantalahin ang aming yaman. Ngunit binalaan ko na ang mga security. Kung lilitaw siya, paluluhurin ko siya sa harap ni Katrina at padidilaan ang kanyang mga sapatos para payagan siyang pumasok at kainin ang mga tira. Ang pagpapakasal sa kanya ay ang pinakamasamang kapalaran sa aking buhay. Mabuti na lang at mabilis ko siyang pinalayas sa kalye. Sa sandaling pinalayas ko siya, ang swerte ng aking anak ay umangat na parang isang rocket. Isang tiyahin mula sa bayan ang mabilis na tumango ng may pag-aakit. Tama ka, Soledad. Ang mga babaeng iyon na walang utang na loob na walang isang sentimo, ngunit gustong magpanggap na mayaman. Isang araw lang siyang kasal at umalis. Kailangang bigyan siya ng isang leksyon para buksan ang kanyang mga mata. Ngunit teka, ang presidente ng bilyonaryong grupo, bakit hindi pa siya dumarating? Halos alas 8 na, at ang mga bisita ay nagiging naiinip na. Huwag kang mag-alala sa mga kalokohan. Napaka-probinsyano mo. Isang taong presidente ng isang bilyonaryong grupo na abala sa 1,000 bagay na kumokontrol sa kapalaran ng bansa. Ang pagdating ng medyo huli ay normal sa alta sosyedad. Tiniyak na ito ng kanyang asistente kay Marco. Personal na darating ang presidente para pumirma. Walang palya. Pigilin ninyo ang inyong hininga at maghanda para humanga sa kanya. Alas 8:15, lahat ng bisita ay nakaupo na sa mga mesa. Kumpiyansang umakyat si Marco sa entablado, inilabas ang kanyang dibdib at kinuha ang mikropono. Ang mga ilaw ay direktang tumutok sa kanyang mukha na puno ng kayabangan at pagmamataas. Mga ginang at ginoo,
mga kaibigan, pamilya, at mga kagalang-galang na kasosyo. Ngayon ang aking pamilya ay nag-organisa ng piging na ito, hindi lamang upang ipagdiwang ang pagpirma ng isang kontrata, kundi upang kumpirmahin ang isang ganap na katotohanan. Ang Apex ay isang hindi magagaping imperyo. Kamakailan lamang ay may mga ignorante na nag-alinlangan sa amin, na tumalikod sa amin. Mayroon pa ngang mga duwag na sakim na kinuha ang kanilang maleta at iniwan ako dahil natatakot silang maging mahirap. Sinadya niyang bigyang diin ang mga huling salita. Ang kanyang mga mata ay galit na naglilibot sa malaking pinto ng bulwagan na parang hinahanap ang kaawa-awa at gulagulanit kung anyo na pumapasok doon. Ngunit ngayon, nais kong ipahayag ng malakas at malinaw na nalampasan na natin ang lahat ng hadlang. Sa ilang minuto, ang presidente ng Sandoval Group, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang imperyo ng pananalapi sa bansa, ay personal na tatawid sa pintong iyon upang pirmahan kasama ko ang kasunduan sa pamumuhunan na 5,000 milyong piso. Mula sa sandaling ito, ako, si Marco Santos, ay opisyal na pumapasok sa piling ng mga supermayaman sa lungsod na ito. Ilang mahinang palakpak ang umalingaw-ngaw sa mga kamag-anak na naghihintay ng pagkain. Samantala, ang mga maton ni Ang Lobo ay nakahalukip-kip, tumatawa ng may panunuya, ngumunguya ng chewing gum. Hinihintay lang nilang makita kung talagang lilitaw ang pera. Kung hindi, paliliguan nila ng dugo ang entabladong iyon. Umakyat si Katrina mula sa ibaba, niyakap si Marco sa baywang, kinuha ang mikropono at nagpout na may isang matamis na boses at isang di umano'y inosenteng tingin. Tama iyon. Ang aking Marco ay ang lalaking may pinakamaraming talento at katapangan sa mundo. Tanging isang babaeng tanga at bulag, mula sa kapanganakan, ang hindi makaka-appreciate ng isang brilyante tulad niya. Sigurado ako na ngayon, ang babaeng iyon na nagngangalang Isabela ay nasa isang imburnal, umiiyak at sumisigaw sa pagsisisi. Kung nandito siya, gustong-gusto kong tanungin kung ano ang pakiramdam na mawalan ng napakaraming yaman at isang asawang milyonaryo. Si Doña Soledad, na nakaupo sa VIP table, ang siyang pumalakpak ng pinakamalakas, nagpakawala ng malalaking halakhak ng kasiyahan na nagpanginig sa peking kwintas sa kanyang leeg. Ang buong pamilya ay lumalangoy sa isang kasiyahang pansarili. Isang ilusyon ng karangyaan na bumabalot sa kahungkagan at kabulukan ng kanilang kalooban. Ang orasan sa malaking pader ng bulwagan ay tumunog ng 8:20. Ang maingay na kapaligiran ay biglang tumahimik. Lahat ng tingin ay nakatuon sa napakalaking pinto na yari sa oak na may mga gintong detalye. Ito ay sarado ng mahigpit at sa likod nito ay nagtatago ang isang nakakatakot na lihim na wawasak sa buong mundo ng pamilyang Santos. Inayos ni Marco ang kanyang puting tuksedo, huminga ng malalim at sumenya sa orkestra na maghanda para tugtugin ang marcha ng tagumpay bilang pagbati. Hinawakan niya ang mikropono na may nanginginig na boses dahil sa sobrang kagalakan. Mga ginang at ginoo, dumating na ang makasaysayang sandali. Pakiusap, tumayo kayo at magbigay ng isang malakas at solemne na palakpakan upang salubungin ang presidente ng Sandoval Group. Isang maringal na musika ang umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan. 2 security guard ng hotel ang dahan-dahang nagbukas ng dambuhalang mga pinto patagilid. Ang ilaw mula sa mga chandelier sa kisame ay nagliwanag sa pasilyo ng paghihintay na naglalarawan sa mga taong pumapasok. Ang sandali ng kaluwalhatian ng pamilyang Santos ay umabot na sa kanyang rurok at ngayon na ang sandali kung kailan magsasara ang bakal na bitag na gagawing abo ang lahat ng kanilang mga ilusyon. Sa pagbukas ng gintong pinto, pinuno ng kabayanihang musika ang malaking silid, ngunit bigla itong tumigil sa sandaling umalingaw-ngaw ang unang. Tunog ng mga yabag. Daan-daang tao ang nagpipigil ng hininga, naghihintay na makita ang isang matandang may awtoridad na may puting buhok o isang malamig na ehekutibo na may itim na damit tulad ng kanilang inaasahan. Ngunit hindi, ang unang pumasok ay ako. Ngayong gabi, suot ko ang isang pulang damit na gawa sa mataas na moda, isang eksklusibong disenyo na bordado ng kamay na may libo-libong kristal ng Swarovski na kumikinang na parang mga bituin. Bawat hakbang sa aking mga takong na may pulang suwelas na Christian Louboutin ay lumilikha ng isang malamig at may awtoridad na tunog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Nakapusod ang aking buhok sa isang eleganteng mataas na bon na naglalantad ng isang mapagmataas na leeg na pinalamutian ng isang set ng mga alahas na esmeralda na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nagpapakita ng isang aura ng matinding yaman,
na hindi pa nakikita ng sino man sa silid na iyon. Naglalakad isang hakbang sa likod, at sa aking kaliwa ay si Leo, ang espesyal na asistente ng pagkapangulo ng Sandoval Group na may walang emosyon na mukha tulad ng isang mamamatay tao, at sa aking kanan ay si Don Arturo, ang ehekutibong direktor ng Aurora Capital na nakipagnegosasyon sa kasunduan ng 500 milyon. Sa aming tabi ay may 6 na bodyguard na may mga itim na damit, salaming pang-araw at mga earphone na may napaka-propesyonal at nakakatakot na hitsura. Handang durugin ang sinumang humarang sa aming daan nang makita akong lumitaw na may isang maringal at nakasisilaw na hitsura na ganap na nag-eclipse sa artipisyal na luho ng handaan, nanigas ang mukha ni Marco sa entablado. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakitang-kita ang mga pulang ugat. Ang mikropono ay marahas na nanginginig sa kanyang kamay. Si Doña Soledad, na nakaupo sa VIP table, ay tumalon na parang nakuryente at sa pagtatangkang sumandal ay natapon niya ang isang baso ng pulang alak na nagmantsa sa kanyang inupahang damit na pelus. Ang kanyang katangahan, kasakiman at karangyaan ay ganap na bumulag sa kanyang kakayahang mag-obserba. Ganap nilang hindi napansin ang katotohanang ang makapangyarihang direktor ng investment fund ay naglalakad sa likod ko na may isang masunurin at magalang na saloobin. Nakita lamang ni Marco ang aking paglitaw bilang isang tinik sa kanyang mata. Mabilis niyang dinala ang mikropono sa kanyang bibig at sumigaw na may paos na boses. Isabela, anong kalokohan ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magbihis ng ganito kakatawa-tawa at magdala ng isang grupo ng mga maton para sirain ang aking handaan? Nabaliw ka na ba? Alam mo bang hinihintay ko ang presidente ng Sandoval Group? Seguridad, itapon ninyo ang baliw na ito. Baliin ang kanyang mga binti kong manlalaban. Si Doña Soledad, na parang isang baliw, ay tumakbo mula sa kanyang mesa patungo sa entablado. Nagpamewang at itinuro ako gamit ang kanyang mga kamay, na puno ng mga peking singsing mula sa malayo. Ahas na miserable, akala mo ba dahil sa pag-upa ng isang pulang damit at pagkuha ng ilang mga extra bilang bodyguard ay matatakot ako sa iyo? Dumating ka para sirain ang pagkakataon ng aming pamilya na magbago ng buhay, tama ba? Babalaan kita na kung papasok ang presidente at makita kang nanggugulo sa sagradong seremonya na ito, dudurugin ka niya na parang isang ipis. Alis dito! Murang manloloko! Kumapit si Katrina sa braso ni Marco na may matagumpay na hangin at sinundan ang agos ng kanyang matinis na tono. Ay Marco, tingnan mo ang dati mong asawa. Anong kaawa-awang sirko ang ginagawa niya? Pinalayas mo siya sa bahay at nawala na siya sa kanyang isip. Ngayon ay may mga delusyon na siya. Isang simpleng basura na nagtatangkang maging isang phoenix. Siguradong ang damit na iyon ay isang murang peking gawa sa China. At tingnan mo ang mga berdeng kristal na suot niya sa leeg. Nagsimulang magbulungan ang buong silid. Ang mga maton ni ang lobo ay naghalukip-kip at pinanood ang eksena ng may interes. Para sa kanila, ang tanging mahalaga ay kung sino ang may utang. Ang dramang ito ng mga peking mayaman ay isang magandang libangan lamang. Pinanatili ko ang aking malamig na ngiti. Hindi ako natinag sa mga bulgar na insulto ng mga taong ito na nagpupumiglas sa kanilang sukdulang kamangmangan. Naglakad ako ng may mabagal at eleganteng mga hakbang nang direkta patungo sa entablado. Ang 6 na bodyguard ay nagbukas na parang pamaypay, bumubuo ng isang bakal na pader upang linisin ang daan para sa akin. 2 security guard ng hotel ang sumubok na lumapit para pigilan ako, sumusunod sa mga utos ni Marco, ngunit sapat na ang isang matalim na tingin mula kay Leo at ang pagpasok ng kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket para umatras sila sa takot. Huminto ako sa paanan ng mga hagdan ng entablado, nakatitig sa mga mata ni Marco na puno ng dugo, galit at takot. Direktor Marco, bakit ka sumisigaw ng malakas at nawawala ang iyong kagandahang asal ng alta sosyedad? Nagpadala ka sa akin ng imbitasyon sa iyong handaan para ipagdiwang ang iyong megaproyekto ng 500 milyon. Ang gintong imbitasyon, ang mga mensahe na ipinadala mo sa akin para insultuhin ako ay nasa aking telepono pa rin. Nagpaplano ka bang utusan ang seguridad na baliin ang mga binti ng panauhing pandangal? Napakabastos niyan at naglalagay sa iyo sa isang masamang ilaw sa harap ng presidente ng Sandoval Group. Sa pagkarinig ng mga salitang presidente ng grupo, natigilan si Marco. Desperado siyang tumingin sa malawak na bukas na pinto, umaasang makita ang kanyang tagapagligtas, isang kilalang matanda na darating upang ayusin ang kaguluhan na dulot ng kanyang dating asawa. Ngunit sa walang laman na pasilyo ay wala nang iba. Inilihis ni Marco ang kanyang tingin sa lalaking nakatayo sa likod ko mismo
at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit tungo sa sukdulang takot. Ito ay si Don Arturo, ang direktor ng Aurora Capital, ang taong direktang nakipagnegosasyon sa kanya sa 500 milyon. Don Arturo, dumating ka na. Bakit ka pumasok kasama ng baliw na ito? Nasaan ang presidente? Nangako ka sa akin na personal siyang darating para pumirma. Hindi siya darating. Ano ang mangyayari sa aking proyekto na 500 milyon, Don Arturo? Ni hindi man lang siya tiningnan. Inayos niya ang lapel ng kanyang damit, lumakad ng isang hakbang sa tabi ko at biglang yumuko ng 90 degrees. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng sound system. Chairwoman Isabela Sandoval, lahat ng mga dokumento ng proyektong Apex ay nakansela na alinsunod sa iyong mga tagubilin. Ang deposito na 100 milyong piso ay na-freeze ng walang tiyak na oras sa ilalim ng sugnay ng pandaigdigang seguridad sa pananalapi dahil sa hinala ng pandaraya at money laundering. Hinihintay ko ang iyong mga utos, Chairwoman. Ang mga salita ng direktor ng investment fund ay bumagsak sa gitna ng bulwagan na parang isang bombang nuklear. Tila naubos ang oxygen sa silid. Mahigit 100 tao ang tumigil sa paghinga. Umatras si Marco nang natitisod. Natisod siya sa gilid ng entablado at halos matumba. Ang mikropono ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at tumama sa kahoy na may isang nakabibinging tunog. Malaki ang pagkakabukas ng kanyang bibig, nagkikislapan ang kanyang mga ngipin. Tinitingnan niya ako na parang isang halimaw na lumabas mula sa impyerno upang maningil ng paghihiganti. Si Doña Soledad, na nakatayo sa ilalim ng entablado, ay naramdaman na naging gelatin ang kanyang mga binti at bumagsak sa sahig. Ang kanyang inupahang damit ay napunit, na naglalantad ng nanginginig na mga binti. Si Katrina, na takot, ay binitawan ang braso ni Marco at umatras na may maputlang mukha na parang wax. Sinusubukang tanggalin ang peking brilyanteng singsing at itago ito sa kanyang bulsa. Presidente. Tinawag kanyang presidente. Nabaliw ka na ba? Siya ang dati kong asawa. Isa siyang empleyada na kumikita ng 50,000 piso kada buwan. Don Arturo, nagbibiro ka ba sa akin? Sinusubukan mo ba ako? Nasaan ang aking 500 milyon? Nasaan ang 100 milyon na nakuha ko mula sa mga usurero at sa pagsasangla ng aking bahay? Sagutin mo ako, Leo. Mula sa likod ay lumakad siya pasulong, kumuha ng isang peking draft ng kontrata mula sa kanyang maleta at inihagis ito sa mukha ni Marco. Ang mga puting papel ay lumipad sa hangin at bumagsak sa entablado na parang mga perang inihahagis sa isang libing. Marco Santos, buksan mo ang iyong mga mata. Nabulag at tingnan mong mabuti ang iyong katangahan. Ang Sandoval Group ay ang parent company na nagmamay-ari ng 100% ng mga share ng Aurora Capital Investment Fund. At ang babaeng nasa harap mo, si Isabela Sandoval, ay ang tagapagtatag at tagapangulo ng Board of Directors na nagmamay-ari ng 40% ng mga share ng buong imperyo ng Sandoval. Sa tingin mo ba ang isang sira-sirang kumpanya na lubog sa utang at malapit ng malugi tulad ng sa iyo ay may karapatang makatanggap ng 500 milyong piso na pamumuhunan? Dahan-dahan akong umakyat sa 3 baitang ng entablado at yumuko para kunin ang mikropono na binitiwan ni Marco. Nakatayo sa tuktok ng entablado na naliliwanagan ng mga kristal na chandelier. Tumingin ako sa ibaba sa mga taong ilang minuto lang ang nakalipas ay nag-iinsulto sa akin at naniniwalang nasa tuktok sila ng mundo. Ngayon ay nanginginig sila na parang mga miserabling insekto. At ngayon, CEO Marco, ang ginang ng Alta Sociedad, Doña Soledad, at ang peking binibining si Katrina. Masaya ba ang larong ito? Inimbitahan mo akong pumunta rito para hiyain ako, para pilitin akong dilaan ng mga sapatos. Narito na ako. Ang kapangyarihan na inyong inaasam-asam ay nasa aking mga kamay. Bakit hindi na kayo nagsasalita? Saan napunta ang inyong kayabangan? Napaluhod si Marco sa entablado. Inilagay ang kanyang mga kamay sa ulo, hinihila ang kanyang buhok. Naiintindihan na niya ang lahat. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang ilusyon ng 500 milyon, ang kanyang pagpapanggap bilang alta sosyedad, ang kayabangan kung paano niya ako pinalayas sa bahay. Lahat ay isang nakamamatay na bitag lamang, isang perpektong dula na isinagawa ng mismong babaeng kanyang hinamak at hiningan ng 150,000 piso na upa. Isabela, nilinlang mo ako. Ikaw ang presidente ng Sandoval. Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit ka naging napakalupit na itinulak mo ako sa kamatayan? Ang 100 milyong iyon ay pera na hiniram ko sa mga usurero
at isinangla ang bahay ng aking ina. Ibalik mo sa akin ang pera, kung hindi, patay na ako. Sinubukan niyang sumugod sa akin ng desperado para hawakan ang aking pulang damit, ngunit 2 bodyguard ang umabante na parang kidlat. Pinabagsak nila siya sa matigas na sahig na kahoy at pinilipit ang kanyang mga braso sa likod. Sumisigaw siya ng kaawa-awa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog na sumisira sa kanyang maingat na pagkakaayos. Linlangin ka, hindi kita nilinlang. Ang iyong sariling walang kasiyahang kasakiman at ang kasamaan ng iyong pamilya ang nagtulak sa inyo sa sulok. Pinilit ninyo akong magbayad ng 150,000 piso na upa sa mismong umaga ng ating kasal. Pinilit ninyo akong mangutang para suportahan ang inyong hungkag at bangkaroting pamilya. Nang umalis ako, tinawagan mo ako para hiyain. Tinatawag akong basura. Naniniwala ba kayo na ang inyong pera ang pinakamataas na kapangyarihan? Ngayon, ginamit ko ang aking sariling pera para ipakita sa inyo kung ano ang ganap na desperasyon. Ang 100 milyong iyon ang presyo na babayaran para sa inyong kababaan. Lumingon ako para tingnan si Doña Soledad, na umiiyak ng malakas at dinadabog ang kanyang dibdib sa sahig. Inay, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong umagang iyon? Sinabi mong ang pagpasok sa iyong bahay ay isang biyaya para sa aking pamilya at kung hindi ako magbabayad ng 150,000 piso ay palalayasin mo ako. Sinabi mong kung wala ang iyong anak, ako ay isang bunton lamang ng basura. Ngayon tingnan mong mabuti ang aking imperyo. Tingnan mong mabuti ang taong nasa harap mo. Maganda ba ang basurang ito? May kapangyarihan ba ito? Gusto mo bang pulutin ang bunton ng basurang ito ngayon? Napahikbi si Doña Soledad. Tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Pinigilan siya ng kahihiyan na mag-angat ng tingin. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Hiyain mo ako ng todo. Tinatanggap ko. Pero ang 100 milyong iyon. I-unblock mo ang 100 milyong iyon. Pera iyon na hiniram sa mga usurero. Kung kukunin mo ito, wala itong silbi sa iyo. Wala itong silbi sa akin. Makinig kang mabuti. Ang 100 milyong iyon ay hindi sa akin. Ito ang patunay na ang iyong pamilya ay sangkot sa money laundering at mga pautang na may kahina-hinalang legalidad. Ang mga dokumento ay nailipat na sa mga kaukulang autoridad. Ang sistema ng seguridad ng bangko ay automatikong nag-freeze nito ayon sa batas. Makapangyarihan ako, ngunit hindi ako tanga para labagin ang batas, para iligtas ang isang grupo ng mga peste na gustong sumipsip ng aking dugo. Kayo mismo ang humiram ng pautang, kayo ang pumirma ng mga kontrata. Harapin ang mga legal na kahihinatnan at harapin ang mga usurero. Iyon ang presyo ng kasakiman at katangahan. Lumingon ako kay Marco, pinapatay ang kanyang huling kislap ng pag-asa. Don Arturo, ipaliwanag mo sa kanya para maintindihan niya. Ayon sa Sugnay 4, Section B ng kasunduan sa garantiya na pinirmahan ng iyong anak, ang deposito na 100 milyon ay dapat na sariling kapital ng kumpanya, hindi nagmula sa mga usurero o mga ari-ariang iligal na isinangla, sabi ng direktor ng investment fund. Ipinakita ng aming independenteng team ng investigasyon na ang 100 milyong iyon ay nagmula sa black market dahil sa malubhang paglabag na ito sa aming mga patakaran sa money laundering. Ang perang iyon ay mananatiling nakalock ng Bangko Sentral. Aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan o marahil hanggang 1 taon bago mailabas ang mga pondong iyon upang ibalik sa pampublikong pondo o sa mga legal na pinagkakautangan. Diyos ko, 3 buwan sa interes na 15%. Sa loob ng 3 buwan, kahit ibenta pa ang buong pamilya, hindi namin mababayaran ang interes, lalo na ang orihinal na kapital. Marco, inilubog mo kami, anak. Kukunin ng bangko ang aming bahay na 200 milyon at ngayon, puputulin ng mafia ang aming mga leeg. Sigaw ni Doña Soledad na dinadabog ang kanyang dibdib na may sirang boses. Ang mga nakatato na maton na tahimik sa buong panahon ay itinapon ang kanilang mga toothpick sa sahig at sumugod, sinisipa at tinatabingi ang mga mesa ng piging. Wala silang pakialam sa anumang kontrata o anumang presidente. Ang alam lang nila ay ang kanilang 100 milyon ay naka-freeze sa bangko at hindi sila kayang bayaran ng pamilyang iyon. Lumapit si Ang Lobo, hinawakan si Doña Soledad sa buhok at hinila ang kanyang ulo paatras. Matandang marumi, sinusubukan mo ba akong linlangin? Kung nakalock ang aking pera, ngayong gabi ay tatadtarin ko kayong dalawa at itatapon sa ilog Pasig. Wasak, hawakan ninyo ang tangang direktor na iyon. Ang banquet hall ay naging isang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsitakbuhan sa takot. Sinira ng mga maton ang mga pinggan.
Hinila nila si Marco mula sa mga kamay ng aking mga bodyguard, inihagis siya sa sahig at sinimulang sipain ng walang awa. Si Marco, na dumudura ng dugo, ay pinagsama ang kanyang mga kamay at nagmakaawa sa akin habang tumatanggap ng mga brutal na suntok sa mukha. Ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, na may halong kanyang mga kaawa-awang luha. Bumaba ako sa entablado, lumapit sa gilid, at tinitigan ang desperado at pasapasang mga mata ng lalaking humingi sa akin ng 150,000 piso na upa. Isabela, nakikiusap ako sa iyo para sa pagmamahal na mayroon tayo sa loob ng 2 taon na ito. I-unblock mo ang account. Papatayin nila kaming lahat. Kung gusto mong lumuhod ako at dilaan ang iyong mga sapatos, gagawin ko. Nagmamakaawa akong iligtas mo ako. Nailigtas mo ang aking ina kapag ang iyong ina at ikaw ay nagbigay sa akin ng papel na iyon para kunin ang aking pera. Naisip mo ba ang pagmamahal na mayroon tayo nang palayasin mo ako sa kalye ng walang isang sentimo? Naisip mo ba ako nang magpadala ka sa akin ng mga mensahe na nag-iinsulto? Tinatawag akong murang babae. Naalala mo ba ang pagmamahal na iyon? Marco, sinabi ko na sa iyo. Sinabi kong babalik ako sa aking mansyon na 500 milyong piso kasama ang aking 7 empleyada at tinawag mo akong baliw. Nagising ka na ba? Ang kabaitan na pinahahalagahan mo sa 150,000 piso, natatakot akong hindi mo ito matatanggap. Ikaw at ang iyong ina ay tamasahin ang wakas na inyong sariling hinanap. Binitiwan ko ang mikropono at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Ang mapurol na tunog ay umalingaw-ngaw. Nagmamarka ng tiyak na pagtatapos ng trahedyang ito na tinatawag na huwad na alta sosyedad. Tumalikod ako, itinaas ang laylayan ng aking pulang damit at umalis ng may taas noo, naglalakad ng may pagmamataas sa gitna ng mga iyak, mga sigaw ng pagsusumamo, at mga ingay ng mga maton na nananakit. Ang mga basag na salamin ay lumalangit-ngit. Ang maningning na mga ilaw ng The Peninsula Manila ay nagliliwanag sa aking likuran. Ang mundo ng pamilyang Santos ay ganap ng gumuho. Wala nang natitirang kahit isang piraso na maaaring ayusin. 3 araw pa lang ang nakalipas mula sa kakilakilabot na gabi sa The Peninsula Manila. Ngunit para sa pamilyang Santos, ang 3 araw na iyon ay naging kasing haba at kasing lupit ng 3 siglo ng pagkakakulong sa mga impyerno. Ang hungkag na pagpapanggap ng yaman na kanilang binuo sa buong buhay nila ay walang awang tinanggal na naglalantad sa kasuklam-suklam na kabulukan ng kanilang kalooban. Tulad ng aking inaasahan, kinaumagahan pagkatapos ng handaan, nang kumalat ang balita na kinansela ng Aurora Capital ang pamumuhunan at hinarangan ang 100 milyon, agad na kumilos ang Metrobank nang makita ang panganib ng hindi pagbabayad ay nalalapit na, at dahil sa ang Apex Builders ay nahuli na sa pagbabayad ng interes sa mga nakaraang buwan, isang komisyon mula sa bangko, kasama ang mga autoridad ang nagpakita sa Dasmariñas Village na may isang utos ng pagpapaalis. Ang tanso na tarangkahan na ipinagmamalaki ni Doña Soledad araw-araw ay ngayon ay may mga malamig at puting police seal na nakakrus. Pinalaya sila sa kanilang sariling bahay na may lamang damit na suot, kahit na ang mga pekeng tatak, mga gasgas na bag at mga sirang sapatos na sinubukan nilang itago ay inagaw sa kanila ng mga tauhan ni Ang Lobo sa mismong pinto. Ang mafia ay walang awa. Dahil nakalock ang kanilang 100 milyong kapital, nagpasya silang kunin ang lahat ng maaaring ibenta upang mabayaran ang interes na dumarami araw-araw. Si Marco, na mula sa isang mayabang na CEO, ay naging isang naglalakad na multo, ay may pasa at namamaga ang mukha dahil sa mga bugbog ng mga maton. Bali ang kanyang kaliwang braso at nakasabit ito sa kanyang leeg gamit ang mga labi ng isang sirang kamiseta. Si Doña Soledad ay nasa mas masahol pang kalagayan. Ang babaeng sumigaw na tinawag akong basura na humiling na lumuhod ako sa harap ng peking mayamang babae. Ngayon ay may gusot na buhok, marumi, at puno ng putik ang damit dahil sa pagtulak sa mga putik sa kalye. Walang kamag-anak ang naglakas loob na tumulong sa kanila. Ang mga mismong nag-adulate sa kanila sa handaan, nang malaman nilang may utang sila at may problema sa mafia, ay pinatay ang kanilang mga mobile phone at itinuring silang parang mga may ketong. Nasa kalye sila, walang bahay, walang isang sentimo, nagugutom at hinahabol ng patuloy na banta ng mga bayarang maton. Kapag ang mga tao ay umabot sa bingit ng desperasyon, karaniwang kumakapit sila sa mga bagay na dati nilang hinahamak. Tanghali ng ika-4 na araw, sa ilalim ng nakakapasong araw ng Maynila, 2 gula-gulanit na anyo ang naglalakad na hinihila ang kanilang mga paa sa mga kalyeng may puno ng Forbes Park.
Ang distritong ito ay ang kaharian ng pinakamayayaman, kung saan bawat metro kuwadrado ay humihinga ng pera at kapangyarihan. Naglalakad sina Marco at ang kanyang ina, tumitingin sa kanilang paligid na may mga matang puno ng takot, sindak at isang huling kislap ng hindi makatwirang pag-asa. Naglakad sila ng kalahating araw mula sa sentro, dahil wala silang kahit ilang piso para sa metro. Sa isip ni Marco ay iisang pangungusap lamang ang umuulit. Ang pangungusap na 4 na araw na ang nakalipas ay itinuring niyang isang kabaliwan ng isang baliw. Kung gayon, babalik na lang ako sa aking mansyon na 500 milyong piso kasama ang aking 7 kasambahay. Nang sinabi ko iyon, tinawag niya akong ilusyonada, ngunit pagkatapos ng gabi sa hotel, nang mapatunayan ang aking kapangyarihan bilang may-ari ng Sandoval Group, natakot siyang mapagtanto na wala ni isang salita ko ang naging isang pagmamalabis. Talagang mayroon akong villa na nagkakahalaga ng 500 milyon. At ngayon, ang villa na iyon ang tanging salbabida na maaaring pumigil sa lobo na putulin ang kanilang mga leeg. Nang huminto sila sa harap ng dambuhalang tarangkahan na yari sa tansong may masalimuot na disenyong klasikal na Europeo, nanigas sina Marco at Doña Soledad. Ang kadakilaan at hindi nakikitang kapangyarihan na nagmumula sa ari-ariang iyon ay ganap na dinurog ang mga huling labi ng kanilang pagmamataas. Sa pamamagitan ng mga rehas, nakita nila ang isang malawak at malinis na patio na sementado ng puting marmol na walang bahid. Sa mga gilid ay mga siglong gulang na puno ng akasya na maingat na pinutulan, bawat isa ay nagkakahalaga ng isang yaman. Sa gitna ay isang fountain na may mga eskultura ng mga Diyos na Griego na ang malinaw na tubig ay kumikinang sa ilalim ng araw. At sa likuran, maringal na parang isang maliit na kastilyo, ang 3 palapag na villa na may mga puting pader at kulay abo na bubong na may malalaking bintana na sumasalamin sa nakasisilaw na liwanag. Sa harap ng bulwagan, ang itim na Mercedes Maybach at isang pulang Porsche Panamera ay tahimik na nakapahinga, nagpapakita ng matinding luho. 7 empleyada na may malinis na uniforme ang nagtatrabaho sa hardin. Isang nagpuputol ng mga rosas, isa naglilinis ng mga salamin, isa nagpapasyal sa mga aso na may lahi. Lahat ay nagaganap sa isang mapayapa at maayos na ritmo, na lubos na kabaligtaran sa kaguluhan at karumihan na sumasakal sa mag-ina. Kumapit si Doña Soledad sa malamig na mga rehas. Nanlalaki ang mga mata hanggang sa makita ang mga ugat na puno ng dugo. Nagkikislapan ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang hininga ay nabara sa lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bahay na iyon na 200 milyon sa sentro na itinuturing niyang tuktok ng tagumpay, sa tabi nito, ay isang hawla lamang ng ibon. Marco, ito ba talaga ang bahay ni Isabela? 500 milyon, 7 empleyada. Diyos ko, akala ko nagsisinungaling siya, nabaliw siya. Lumalabas na kami ang mga baliw. Anak, pinalayas natin ang isang gintong phoenix mula sa ating bahay para magpasok ng isang pulubi na may mga peking bag. Diyos ko, anong kasalanan ang nagawa natin? Umungol siya habang dinadabog ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ng huling pagsisisi ay may halong putik sa kanyang mukha. Si Marco, sa tabi niya, ay nagkakaroon ng mga pulikat sa kanyang pasapasang mukha. Ang kanyang pagkalalaki at ang kanyang patriarkal na kasamaan ay nadurog na. Minsan ay tumayo siya sa harap ko at sinabi sa akin na kung wala siya, ako ay basura. Nagbanta siya ng diborsyo para hiyain ako. Ngayon, sa harap ng mansyon ng asawang kanyang hinamak, napagtanto niyang siya ang tunay na mabahong basura, ngunit ang kanyang likas na hilig na mabuhay ay nadaig ang kahihiyan. Iniabot ni Marco ang kanyang malusog na braso at pinindot ang parihabang timbre sa haligi ng bato. Ang timbre ay tumunog ng isang malumanay na himig na sumisira sa kapayapaan ng tanghali sa Forbes Park. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mga rehas at sumigaw papasok na may paos at nagmamakaawang boses. Isabela, ako ito, si Marco. Mahal, alam kong nandyan ka. Buksan mo. Nagkamali kami ng aking ina. Saktan mo ako o insultuhin kung gusto mo, ngunit iligtas mo kami. Papatayin ako ng mafia sa taga. Isabela. Ang mga sigaw ni Marco ay nakakuha ng atensyon ng mga empleyada, ngunit walang natakot. Tiningnan lang nila ang pinto ng walang pakialam at nagpatuloy sa kanilang trabaho. Si Manang Rosa, ang mayordoma, ay lumabas ng bahay na may dalang tablet. Lumapit siya sa pinto, ngunit hindi pinindot ang pindutan ng pagbubukas. Sa pamamagitan ng mga rehas, tiningnan niya ang 2 indibidwal ng may kalamigan.
Sino kayo? Ito ay isang pribadong ari-arian. Pinapakiusapan kayong huwag mag-ingay o guluhin ang pahinga ng chairwoman. Kung hindi kayo aalis, tatawagan ko ang pribadong seguridad ng urbanisasyon. Ginang, pakiusap, sa awa, sabihin mo kay Isabela, sa chairwoman Sandoval. Ako ang kanyang biyenan, at ito si Marco, ang kanyang legal na asawa. Sabihin mo sa kanya na si Soledad at Marco ay dumating para humingi ng tawad, para magmakaawa sa kanyang habag. Maawa ka, mamamatay kami sa gutom. Ginang, nagmakaawa si Doña Soledad na sinusubukang abutin ang kamay ng mayordoma sa pamamagitan ng mga rehas. Ngunit umatras si Rosa ng may pandidiri. Sa sandaling iyon, ang speaker ng sistema ng seguridad ng pinto ay naglabas ng isang bahagyang kaluskos at pagkatapos ay isang malinaw, kalmado at malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Ang pamilyar na boses na iyon ay nagpanginig sa kanilang dalawa at tumingin sa maliit na kamera. Manang Rosa, buksan mo ang maliit na pinto. Huwag mong hayaan na ang kanilang mga sigaw ay dumihan ang mga tainga ng aking mga kapitbahay. Dalhin mo sila sa patio sa harap ng fountain at ihanda mo ako ng isang chamomile tea. Lalabas ako mismo para salubungin ang mga hindi inaasahang bisitang ito. Tapos na ang laro ng taguan. Oras na para harapin ang katotohanan. Ang ritmikong tunog ng mga takong sa mga hagdan ng bato ay sumira sa tensyonadong katahimikan. Lumabas ako sa pangunahing pinto ng villa na may suot na puting damit na sutla hanggang sa gitna ng binti, isang minimalistang disenyo na nagpapakita ng kagandahan at ganap na kapangyarihan. Ang itim na buhok ay nakalugay sa aking mga balikat. At sa aking pulso ay kumikinang ang isang relo na Patek Philippe na may mga brilyante na sumasalamin sa sikat ng araw. Dahan-dahan akong bumaba ng mga hagdan na may kalmadong kilos ng isang reyna na nag-iinspeksyon sa mga makasalanan sa kanyang paanan. Inilapit sa akin ng mayordoma ang isang upuan na may takip na pulang pelus na inilagay sa lilim ng isang siglong gulang na puno ng akasya. Umupo ako, nag-cruise ng mga binti at kinuha ang umuusok na tasa ng tsaa mula sa mga kamay ng katulong. Humigop ako at ang aking mga malamig na mata ay tumakbo sa dalawang kaawa-awang, pasapasang anyo na nanginginig sa layong mas mababa sa 5 metro mula sa akin. Ang pagkakaiba sa pagitan namin sa sandaling iyon ay isang napaka-ironikong imahe. Sa isang banda, ang kapangyarihan, kayamanan at ganap na kalinisan. Sa kabilang banda, ang karumihan, kababaan at ganap na desperasyon. Nang makita akong nakaupo sa upuan, nawala ang lahat ng bahid ng dignidad ni Doña Soledad. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bumagsak siya sa mainit na sahig na marmol. Gumapang siya papunta sa akin, umiiyak na parang isang baliw na may nakabitin na uhog. Isabela, nakikiusap ako sa iyo. Gumagapang ako sa sahig para humingi ng tawad. Nagkamali ako. Nabulag ako at masama ang trato ko sa iyo. Isa akong ignorante. Ang demonyo ang bumulag sa akin para palayasin ang isang diyosa na tulad mo. Magkaroon ka ng kadakilaan at patawarin ang buhay ng kaawa-awang babaeng ito. Inalis ng mafia ang aming bahay na 200 milyon. Inalis nila ang lahat. Ngayon ay hinahanap nila si Marco para tadtarin. Nakikiusap akong i-unblock mo ang 100 milyong iyon para mabayaran namin sila. Kung hindi, mamamatay kami sa kalye na parang mga aso. Nang makita ang kanyang ina na nagmamakaawa, walang nagawa si Marco kundi sumuko. Ang kanyang pagkalalaki ay nabugbog na ng mafia kagabi. Naglakad siya ng paika-ika. Lumuhod siya sa tabi ni Doña Soledad na may sirang braso na nakabitin ng kaawa-awa. Itinaas ang kanyang namamaga at pulang mga mata. Sinusubukang pilitin ang mga luha ng buwaya gamit ang pinakakasuklam-suklam na sandata na natitira sa kanya, ang ugnayan ng kasal. Mahal Isabela, ako ito, ang iyong asawa. Tumingin ka sa akin. Halos patayin na nila ako sa bugbog. Talaga bang napakatigas ng iyong puso para makita kung paano namamatay ang lalaking nagmahal sa iyo sa loob ng 2 taon na ito? Alam kong naging miserable ako. Alam kong naging tanga ako na nagpadala sa presyon ng aking ina. Noong umagang iyon, nang ibigay ko sa iyo ang papel ng 150,000 piso, masakit ito sa aking kaluluwa. Ngunit hindi ko maaaring suwayin ang aking ina. Mag-asawa tayo ayon sa batas. Narito ang ating sertipiko ng kasal. Mayroon kang mansyon na ito. Mayroon kang milyon-milyon. Pakiusap, maawa ka. Nangangako ako na kung ililigtas mo ako sa pagkakataong ito, titira ako rito bilang iyong katulong. Mamasahehin kita. Paglilingkuran kita habang buhay. Hinding-hindi kita sasalungatin.
Pakiusap, alalahanin mo ang mga araw na masaya tayo. Ang pakikinig sa kanyang mga duwag na dahilan na isinisisi sa kanyang sariling ina at ang kanyang mga delusyon tungkol sa pag-ibig. Ha, nakakasuka. Inilapag ko ang tasa sa maliit na mesang salamin. Kumuha ng isang sutlang panyo at marahang pinunasan ang mga sulok ng aking mga labi. Ugnayan ng kasal. Marco, ginagawa mong nakakadiri ang salitang iyan. Sinasabi mong masakit sa iyong kaluluwa nang hingan mo ako ng 150,000 piso. Kung gayon, nang tawagan mo ako para hiyain. Tinatawag akong basura at murang babae. Pinipilit akong bumalik para dilaan ang mga sapatos ng iyong ina. Masakit ba sa iyong kaluluwa? O nakangiti ka mula tainga hanggang tainga dahil akala mo milyonaryo ka na? Namula ang kanyang mukha nang malantad ang kanyang mga walang hiyang kasinungalingan. Inuntog niya ang kanyang ulo sa sahig. Nagkamali ako. Nawala ako sa aking sarili kaya't sinabi ko ang mga bagay na iyon. Saktan mo ako, insultuhin, ngunit huwag mo akong iwanan. Alam kong mahal mo pa rin ako. Kung hindi, hindi mo sana itinago ang iyong pagkakakilanlan para subukin ako sa loob ng 2 taon. Ginawa mo ito para bigyan ako ng isang leksyon, tama ba? Natutunan ko na ito. Nagising na ako, Isabela. Napatawa ako. Isang malinaw na tawa. Ngunit matalim na parang isang kutsilyo na pumuputol sa kanyang mga huling ilusyon. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Sa loob ng 2 taon na ito, hindi ko itinago ang aking pagkakakilanlan para subukin ka, kundi para bigyan ang aking sarili ng pagkakataong maniwala sa tapat na pag-ibig. Ngunit sa kasamaang palad, ipinakita mo lamang na hindi mo ako mahal. Minahal mo ang huwad na pagmamataas at ang pera. Ang leksyon na ito ay hindi para iwasto mo ang iyong mga pagkakamali at bumalik sa aking tabi. Ang leksyon na ito ay isang hatol ng kamatayan para sa walang hanggang kasakiman ng iyong pamilya. Tumayo ako at lumakad ng ilang hakbang, nanatili sa isang ligtas na distansya mula sa 2 taong nakaluhod sa sahig. Tiningnan ko sila mula sa itaas, nang walang bahid ng awa sa aking tingin. Doña Soledad, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong umagang iyon? Sinabi mong ang pagpasok sa iyong bahay ay ang pinakamalaking regalo sa aking angkan, na kung wala akong 150,000 piso ay palalayasin mo ako. Sinabi mong kung wala ang iyong anak, ako ay isang basura. Ngayon tingnan mong mabuti ang aking bahay, tingnan mo akong mabuti. Maganda ba ang basurang ito? Naiinggit ka ba sa basurang ito? Napahikbi si Doña Soledad. Tinatakpan ang kanyang mukha. Sobrang hiyang-hiya na hindi siya maglakas loob na mag-angat ng tingin. Nagkamali ako. Isa akong makasalanan. Hiyain mo ako ng todo. Ngunit ang 100 milyong iyon, palayain mo sila. Pera iyon ng mga usurero. Kung kukunin mo ito, wala itong silbi sa iyo. Wala itong silbi sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ang 100 milyong iyon ay hindi sa akin. Ito ang mga ebidensya ng money laundering at pakikilahok sa mga iligal na pautang ng iyong pamilya. Ang mga dokumento ay nasa kamay na ng mga autoridad. Otomatikong ni-freeze ng bangko ang account ayon sa batas. May kapangyarihan ako, ngunit hindi ako tanga para labagin ang batas para iligtas ang mga parasito na sumubok na sipsipin ang aking dugo. Kayo ang humiram ng pautang, kayo ang pumirma ng kontrata. Harapin ang hustisya at ang mafia. Iyon ang presyo ng inyong kasakiman at kamangmangan. Lumingon ako kay Marco. Pinapatay ang kanyang huling kislap ng pag-asa. Ang mga papeles ng diborsyo ay isinampa na sa korte. Gamit ang mga ebidensya ng psikolohikal na pang-aabuso, pangingikil at pandaraya sa pananalapi na mayroon ako, mabilis na papabor sa akin ang hukom. Mula sa aking pera bago ang kasal, hindi kayo makakakita ni isang sentimo. Dumating kayo rito na naghahanap ng salbabida, ngunit ang karagatang ito ay walang salbabida, tanging ang mga bagyo na kayo mismo ang lumikha. Tumalikod ako para pumasok sa bahay. Ayaw nang mag-aksaya pa ng isang segundo sa mga basura na iyon. Si Marco, nang makita akong aalis, ay nagpanik at sinubukang sumugod para kumapit sa aking mga binti. Hindi ka maaaring umalis. Isa kang walang pusong halimaw. Binitag mo ako. Papatayin kita. Bago pa man dumampi ang kanyang mga kamay sa aking damit, isang matipunong bodyguard ang namagitan at sinipa siya ng malakas sa dibdib. Lumipad si Marco ng 2 metro. Umuubo ng dugo sa marmol. 4 na bodyguard ang naglabas ng kanilang mga dekoryenteng batuta at pinalibutan sila. Itapon ninyo sila sa kalye. Utos ko, kung maglakas loob silang lumapit ng kalahating hakbang sa lugar na ito, tawagan ang pulisya para sa trespassing at tangkang pananakit. Manang Rosa,
Utusan mo ang isang tao na maglinis ng patsyo ng maraming tubig. Huwag mong hayaan na ang kanilang masamang amoy ay dumihan ang kapaligiran. Ang pinto ng villa ay nagsara sa aking likuran, iniwan sa labas ang mga desperadong sigaw, mga pigil na insulto at ang kaawa-awang iyak ni na Marco at ng kanyang ina. Hinawakan sila ng mga bodyguard sa leeg ng kanilang mga kamiseta at kinaladkad na parang mga supot ng basura. Inihagis sila sa bangketa, sa ilalim ng nakakapasong araw ng Maynila. Ang rurok ng kaduwagan ay nadurog, na nagbalik ng kapayapaan at pagiging perpekto sa aking kaharian. Isang buwan pagkatapos na paalisin sina Marco at ang kanyang ina sa aking pintuan, pumasok ang Maynila sa tag-ulan. Maaliwalas ang langit, walang madilim na ulap, eksaktong tulad ng aking kalooban sa sandaling iyon. Tahimik at may ganap na kalayaan. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng Peking Imperyo ng Apex ay hindi na sumasakop sa mga pangunahing pahina ng mga pahayagan sa ekonomiya. Ngunit para sa pamilyang Santos, ang resulta ay isang habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng indulto. Salamat sa network ng mga kontak ni Leo, nalaman ko ng eksakto ang kapalaran ng mga nagnanais na yurakan ng aking pagmamataas. Dahil sa pagkakaroon ng 100 million para bayaran ng utang, dumanas si Marco ng isang brutal na parusa mula sa mundo ng krimen. Pinutol ng mga bayarang maton ang 3 daliri ng kanyang kanang kamay bilang babala at pinilit siyang pumirma ng isang kasunduan kung saan ibinenta niya ang kanyang sarili para magtrabaho bilang isang alipin sa isang iligal na minahan ng bato sa kabundukan ng Mindanao para bayaran ang utang. Ang lalaking nagmamayabang na nakasuot ng puting damit sa isang entablado na ipinagmamalaki ang kanyang hinaharap na milyonaryo. Ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagbubuhat ng mga bato sa ilalim ng mga latigo na nabubuhay ng mas masahol pa sa isang asong kalye. Si Doña Soledad, na nawalan ng bahay at anak at hinahabol ng mga pinagkakautangan, ay tuluyan ng nabaliw. Ang babaeng dati naglalakad ng tuwid na may mga peking alahas at tinatawag na basura ang mga mahihirap, ngayon ay naglalakad bilang isang may sakit sa isip na pulubi sa mga pinakaabalang kalye. Naghahanap siya ng pagkain sa mga basurahan. Palaging bumubulong na hahanapin niya ang presidente ng Sandoval Group at inuulit ang isang bagay tungkol sa 500 milyong piso. Paminsan-minsan ay kumakapit siya sa mga binti ng mga babaeng maganda ang damit sa kalye, umiiyak at hinihingi na ibalik sa kanya ang kanyang 100 milyon. Isang malupit na wakas, ngunit ganap na nararapat para sa kasamaan at walang hanggang kasakiman na kanyang itinanim. Tungkol naman kay Katrina, ang pekeng binibini, nag-impake siya at tumakas mula sa lungsod ng napakabilis sa mismong gabi sa hotel. Labis siyang natakot na maiugnay sa mga utang at sa mafia kaya't naglaho siya ng walang bakas. Lahat ng mga masasamang taong iyon ay nalinis. Hindi dahil sa karahasan ng aking sariling mga kamay, kundi dahil sa kanilang kasakiman, kamangmangan, at mga katawa-tawang delusyon ng kadakilaan. Inilagay ko lang ang salamin ng katotohanan sa kanilang harapan, at sila mismo ang sumalpok dito hanggang sa madurog sila. Ginawang opisyal ng hukom ang diborsyo. Muli akong naging isang babaeng walang asawa. Ganap na hinubad ang maruming titulo ng manugang ng pamilyang Santos. Ang aking napakalaking yaman ay hindi nabawasan kahit isang sentimo. Sa ilalim ng aking pamumuno, patuloy na nag-aani ng mga matagumpay na tagumpay ang Sandoval Group sa pandaigdigang merkado ng pananalapi. Sabado ng gabi, tumayo ako sa balkonahe ng ikatlong palapag ng aking mansyon sa Forbes Park. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay dumampi sa aking nakalugay na buhok. Suot ko ang isang malambot na sutlang damit pantulog. Hawak ko ang isang baso ng mamahaling red wine at dahan-dahan itong inikot upang tamasahin ang nakakaakit nitong amoy sa ilalim ng mainit na gintong ilaw ng aking hardin. Sa tahimik na espasyong iyon, humigop ako at ang matinding lasa ay may halong tamis sa aking dila. Sa pag-alala sa 2 taon na nagpapanggap bilang isang mahirap na babae, tinitiis ang masasamang tingin ng pamilya ng asawa, at ang sandali nang iharap sa akin ang kahilingan ng 150,000 piso, hindi ako nagsisi sa anuman. Sa halip, tahimik kong pinasalamatan ang mga paghihirap at ang kawalan ng utang na loob ng mga taong iyon. Noong gabing iyon, nagising ako mula sa kuwentong pambata ng isang walang kondisyong pag-ibig. Hinasa ako nito. Ginawa akong mas malamig, mas mapagkalkula at walang awa sa mga hindi karapat-dapat. Sa pamamagitan ng kwento ng aking sariling buhay,
Nais kong iparating ang isang mensahe na nakaukit sa apoy sa lahat ng mga babaeng nalulunod sa mga nakakasakal na pag-aasawa. Ang pag-aasawa, sa huli, ay isang kontrata ng pag-aambag ng kapital upang bumuo ng isang tahanan. Kapag ipinakita ng iyong kapareha ang kanyang tunay na mukha bilang isang oportunista na may nakalalasong machismo at nais ubusin ang iyong kabataan at pagpapahalaga sa sarili, huwag kang yumuko para sumunod. Ang mga luha ay hindi nagbabayad ng mga utang, at ang pagsunod ay hindi nagpapalambot sa mga pusong bulok sa kasakiman. Ang pinakamataas at tanging sandata ng isang babae sa lipunang ito ay hindi ang nakasisilaw na kagandahan o ang walang kondisyong sakripisyo, kundi ang kalayaan sa pananalapi at isang malamig at mapagkalkulang isip. Kapag mayroon kang pera at kapangyarihan na nilikha ng iyong sariling mga kamay at iyong talino, mayroon kang ganap na kontrol sa iyong buhay. Hinding-hindi ka matatakot sa pariralang. Maghanap ka ng mauupahan dahil magkakaroon ka ng kakayahang magtayo ng sarili mong kastilyo kung saan walang duwag na may karapatang pumasok. Itigil ang paghahanap ng isang lalaking balikat na masasandalan. Itigil ang pangangarap na may isang prinsipe na darating para iligtas ka. Maging sarili mong reyna at koronahan ang iyong sarili ng isang tiara na gawa sa iyong sariling lakas at iyong sariling pera. Kapag sapat ka ng malakas at mayaman, ang anumang bagyo sa iyong paligid ay magiging isang banayad na simoy lamang na magpapagalaw sa laylayan ng iyong damit. Itinaas ko ang aking baso ng alak patungo sa mabituing langit ng maringal na kabisera na may pinakamaliwanag at pinakamapagmalaking ngiti sa lahat. Ang laro ng huwad na alta sosyedad ay natapos na at ang imperyo ni Isabela Sandoval ay nagniningning na ngayon sa tunay na rurok ng tagumpay. Wala nang natitirang mga bagyo. Tanging ang mahalagang kapayapaan na nakalaan para sa huling nagwagi. Oo,